Si Kamyang ay dumating sa airport upang sunduin ang isang kaibigan at habang naghihintay ay nagbasa siya ng libro para pumatay ng oras. Nang sandaling umalis siya, isang babae ang hindi sinasadyang umupo sa kanyang lamesa at aksidenteng kinuha ang kanyang libro. Dahil dito, natuklasan ni Kamyang na ang librong hawak niya ay may bookmark at ilang linya ng sulat. Napagtanto ni Kamyang na maaaring ito ang sulat kamay ng taong matagal nang nakatanim sa kanyang puso sa loob ng ilang taon, ang kanyang ex-girlfriend na si Ding Zaitong. Pagkatapos, dali-dali siyang tumakbo palabas para hanapin siya, ngunit walang kamalay-malay si Ding Zaitong. Nagmamadaling sumakay ng sasakyan at umalis dahil sa isang mahalagang pulong sa kasosyo niya maya-maya. Si Ding Zaitong ay humahawak ng isang kaso ng pamumuhunan at ito ay makatutulong sa kanyang mapromote bilang executive director. Gayunpaman, ang ihiki ng kasosyong kumpanya, si Yuan Chao, ay nagbago ng isip at ayaw na makipagtulungan. Ang dahilan ay dahil ang pangalawang shareholder ng kumpanya, ang kumpanya ng Langdang, ay mariing tumutol dito. Bukod pa rito, ang Langdang ay nagbuhos ng malaking puhunan sa kumpanya, kaya iginagalang sila ng lahat. Nalaman ni Kamyang ang tungkol sa pagpupumilit ni Yuan Chao na makipagkita sa mga tao mula sa kumpanya ng securities, kaya nagmadali siyang pumunta sa opisina nito. Nais siyang hulihin sa akto. Ngunit si Yuan Chao ay nakarinig din ng balita, kaya sinabihan niya si Ding Zaitong na umuwi bago pa man dumating si Kamyang. Naghinala si Ding Zaitong na siya ang tiki ng Langdang, kaya gusto niyang manatili at hintayin ito para malaman kung bakit ayaw nitong makipagtulungan sa kanilang kumpanya. Gayunpaman, hindi pinahintulutan si Ding Zaitong na pumasok, kaya umupo na lang siya sa labas at naghintay. Dahil may online meeting siya, hiniling niya sa kanyang assistant na si Jackson na maghintay. Kung makita nitong lumabas ang lalaki, kailangan nitong agad siyang tawagan at ipaalam. Ngunit nang tumakbo si Ding Zaitong pagkatapos malaman ang balita, sumakay na si Kamyang at umalis nang hindi niya nakita. Pagkatapos, pumunta si Ding Zaitong at si Jackson sa convenience store para kumain. Nagtataka si Jackson kung bakit nagpa siyang bumili ng bahay sa Shanghai. Tumahimik si Ding Zaitong at hindi sumagot dahil ito ang pangarap niya at ni Kamyang noong bata pa silang dalawa at nangako silang bibili ng bahay doon. Sa convenience store, si Ding Zaitong ay walang ginagawa kaya nakaugalian niyang magtiklop ng isang pepper crane. Ngunit sa hindi inaasahan, pagkaraan ng ilang sandali, dumating din si Kamyang sa lugar na ito. Nagkataon siyang nakita ang pepper crane sa lamesa at naalala niyang mahilig magtiklop si Ding Zaitong noon, kaya sigurado siyang siya iyon. Hindi pa nila alam na magkasama silang nakatira sa iisang apartment building at magkapitbahay. Tumawag si Ding Zaitong sa kanyang matalik na kaibigan at humingi ng tulong upang alamin ang pagkatao ng ng Langdang. Kinabukasan, pumunta siya sa bahay ng kaibigan niya upang alamin at natuklasan niya na bagamat iba ang kinatawan ng kumpanya, ang taong talagang nagpapatakbo at gumagawa ng mga desisyon para sa kumpanya ay isang misteryosong tao na nagngangalang Forrest. Nang marinig ito, tila nagulo ang puso ni Ding Zaitong dahil ang pangalang ito ay ang palayaw ni Kamyang dati sa API na Eat Run Love. Bukod pa rito, may karagdagang impormasyon na ang kumpanya ng Langdang ay lalahok sa isang paligsahan sa palakasan, kaya plano ni Ding Zaitong na gamitin ang pagkakataong ito upang makipagkita at makipag-usap sa kanila. Napansin din ng matalik niyang kaibigan ang kakaiba kay Ding Zaitong, kaya tinanong siya kung ano ang gagawin niya kung talagang ito ang lalaki. Diretsahang sumagot si Ding Zaitong na papatayin niya ito dahil galit siya rito. Noong una, magkasintahan silang dalawa, ngunit biglang nagpasya si Ding Zaitong na magpakasal sa ibang lalaki. Walang nagawa si Kamyang kundi batiin siya. Balik sa kasalukuyan, dumating si Ding Zaitong at si Jackson upang makilahok sa kompetisyon. Ang organizer ay nagbigay ng wristband na pang-monitor ng tibok ng puso sa bawat isa. Kung sino man ang lumampas sa 180 beats per minute ay agad na susuriin. Hindi inaasahan, pagkasuot niya nito ng ilang minuto, nakita niya si Kamyang na dumating din sa lugar na ito, kaya bumilis ang tibok ng kanyang puso hanggang sa magpula ang ilaw sa display screen. Nakilala rin siya ni Kamyang sa lugar na ito, ngunit nagkunwari siyang hindi siya nakikita at nagpatuloy sa pakikilahok sa kompetisyon. Gayunpaman, habang naglalaro, palihim pa rin siyang tumitingin sa kanya. Nang makita niyang pagod na si Ding Zaitong, agad niyang hinawakan ang braso nito nang walang pag-aalinlangan na nagpataas ng tibok ng puso nilang dalawa ng sabay. Noong estudyante pa si Ding Zaitong at nakatira sa dormitoryo, sinubukan niyang gamitin ang Eat Run Love API ng matalik niyang kaibigan. Pagkatapos sagutin ang mga tanong, nakahanap si Ding Zaitong ng isang soulmate na may 100% na tugma at ito ay si Kamyang. Gayunpaman, hindi pa rin siya naniniwala sa mga larong ito at nagmadaling umalis para mag-part-time na trabaho sa labas. Kasabay nito, si Kamyang na nagjo-jogging ay hindi sinasadyang nakita siya at agad na nahulog ang loob sa kanya sa unang pagkikita. Sina Kamyang at Wang Yi ay lumalahok sa isang kompetisyon sa pagdidisenyo ng sports shoes. Malapit na ang oras ng presentasyon nang napagtanto ni Wang Yi na nakalimutan niya ang ESP sa convenience store. Ngunit huli na para kuhanin pa, kaya tumawag si Kamyang sa tindahan at humingi ng tulong sa empleyado doon na dalhin ito. Hindi niya inaasahan na si Ding Zaitong pala iyon. Hindi naman talaga siya gustong pumunta, ngunit nang marinig niyang binanggit ang bayad, naging masigasig siyang dalhin ito. Ngunit dahil sa matinding traffic, tinanong niya ulit si Kamyang kung maaari siyang malate. Sinabi ni Kamyang na pilitin niyang ihatid ito at ipinakilala pa ang sarili bilang isang third-year finance student upang maniwala siyang hindi niya kukunin ang pera nito. Kaya, tumakbo si Ding Zaitong upang ihatid ito sa kanya at dumating sila sa tamang oras para sa presentasyon ng kanyang grupo. Ang resulta ay nanalo ang koponan ni Kamyang. Nanood din si Ding Zaitong sa upuan ng mga manonood.
Pagkatapos ng kompetisyon, nakita ni Wang Yi na kinuha niya ang bayad at umalis kaya Gi pumusta siya kay Kamyang na sa loob lamang ng 3 oras ay babalik ito upang makipagkaibigan sa kanya tulad ng ibang mga babae. Totoong bumalik si Ding Zaitong ngunit para humingi ng dagdag na bayad sa pamasahe kanina na nagpatawa kay Kamyang. Pagdating niya sa dormitoryo, isang lalaking nagngangalang Feng Sheng ang naghihintay kay Ding Zaitong upang bigyan siya ng hapunan. Alam ang ugali nito, nagsinungaling si Feng Sheng na 5 yuan lang ang halaga ng pagkain. Ngunit sa likod niya, kumain siya ng instant noodles. Gayunpaman, hindi man lang siya naantig ni Ding Zaitong at sinabi niyang abala siya sa paghahanap buhay at ayaw niyang makipag-date. Isang ate niya ang lumapit at humingi ng tulong kay Ding Zaitong upang kumbinsihin si Kamyang na makipagtulungan sa sapatos na dinisenyo niya dahil noon pa man ay palagi nang tinatanggihan ni Kamyang ang mga alok ng kooperasyon. Kaya di nag-set ng meeting si Ding Zaitong kay Kamyang upang pag-usapan ang bagay na ito, ngunit nalaman niyang ang pamilya nito ay may kumpanya ng pagmamanupaktura. Palagi niyang gustong magkaroon ng sariling tatak ang kumpanya ng kanilang pamilya at magkaroon ng copyright, kaya ayaw niyang makipagtulungan sa ibang kumpanya. Kaya, naunawaan ni Ding Zaitong na baka hindi niya ito makumbinsi na tanggapin ang alok na ito. Dahil umabot na sa 1-0-0-0 tagasunod, nagdaos siya ng isang party ng pagdiriwang. Sa simula, hindi balak ni Kamyang na dumalo, ngunit naging mausisa siya kung si Ding Zaitong ba ang kanyang soulmate na mayaman kaya sumali siya. Sa party, sila ni Ding Zaitong ay pinagsama sa isang grupo upang maglaro at nanalo silang dalawa sa lahat ng laro dahil sa kanilang pagkakaintindihan. Gayunpaman, nang tanungin kung siya ba ang mayaman na soulmate, itinanggi niya at sinabing isa siyang ibang manlalaro. Pag-alis, inanyayahan niya si Kamyang na maglakad kasama siya dahil gusto niya itong kumbinsihin muli tungkol sa copyright ng sapatos na dinisenyo niya. Naisip niya na napakahirap magtayo ng sariling tatak. Pangatlong taon pa lang siyang estudyante, kaya kung gusto niyang magpatuloy ng matagalan, subukan muna niyang makipagtulungan sa isang kumpanyang may karanasan para matuto. Ang mga salitang ito ay nagpabago sa isip ni Kamyang at nagdesisyon siyang makipagtulungan. Si Ate Song, dahil gusto siyang pasalamatan, ay nagpadala sa kanya ng komisyon, ngunit mariing tumanggi si Ding Zaitong dahil ginawa niya ito dahil sa utang na loob kay Ate Song. Pagdating ng kaarawan ni Kamyang, nag-jogging siyang mag-isa hating gabi upang salubungin ang kanyang kaarawan. Biglang umulan ng malakas kaya nagmadali siyang tumakbo sa harap ng convenience store upang sumilong. Hindi inaasahang nakita niya si Ding Zaitong na nag-o-overtime doon. Nakita rin siya ni Ding Zaitong, bumili siya ng kalahating presyo na cake para batiin siya ng maligayang kaarawan. Dahil walang available na kandila, ginamit niya ang lighter bilang kapalit at tinanong siya kung ano ang kanyang hiling. Laging curious si Kamyang kung bakit isa lang ang suot niyang earphone, kaya gusto niyang malaman kung ano ang pinakikinggan niya. Pumayag si Ding Zaitong na pakinggan niya ngunit walang tunog. Sa katunayan, sira ang isang earphone niya kaya isa lang ang naririnig niya. At ang kantang madalas niyang pakinggan ay ang Kalayaan sa Hangin na pareho nilang paborito. Sa kapaligiran na silang dalawa lang, naglakas loob si Kamyang na tanungin siya kung gusto niyang sumama sa kanya sa pag-jogging. Ngunit tumanggi si Ding Zaitong dahil abala siya sa pag-aaral at pagtatrabaho para kumita ng pera, kaya wala siyang oras na nagpahula kay Kamyang kung tinatanggihan ba siya nito. Dahil sira ang water heater sa dormitoryo, napilitan si Ding Zaitong na maligo ng malamig na tubig. Ang resulta ay maagang dumating ang regla niya kinabukasan at sinamahan pa ng sakit ng tiyan. Ngunit dahil malapit na ang oras ng kanyang internship interview, pinilit niya itong tiisin. Maaga siyang hinintay ni Feng Sheng upang sumama, ngunit dumating din si Kamyang sakay ng kotse at nag-alok na ihatid sila sa kumpanya. Gayunpaman, tumanggi si Ding Zaitong at sumama kay Feng Sheng sakay ng bus. Sa buong biyahe, masakit ang tiyan niya at pagod na pagod siya. Nang makita ang maputlang kulay ng kanyang mukha, nag-alala si Kamyang. Tinanong niya ito at nalaman niyang sumasakit ang tiyan niya dahil sa kanyang regla, kaya dali-dali siyang tumakbo para maghanap ng pinakamalapit na botika upang bilhan siya ng pain reliever. Pagkatapos, humingi pa siya ng mas maagang oras ng interview para magkaroon si Ding Zaitong ng mas maraming oras para makabawi. Nang turn na ni Ding Zaitong para mag-interview, nakabalik na siya sa kanyang kalmado at seryosong sumagot sa mga tanong. Nang tanungin siya ng interviewer kung bakit niya pinili ang kumpanyang ito, tapat na sumagot si Ding Tong na ito lang ang lugar na kayang magbayad sa kanya ng 200 milyong yuan sa isang taon. Pagkatapos ng interview, napagod si Ding Zaitong at nawala ng malay. Binuhat siya agad ni Kamyang at isinakay sa kotse, gustong dalhin sa ospital. Sa oras na ito, nagising na si Ding Zaitong. Ayaw niyang pumunta sa ospital kaya balak niyang mag-bus pabalik sa dormitoryo. Agad siyang pinigilan ni Kamyang at pinayuhan na hayaan na siyang ihatid pa uwi dahil mas ligtas. Dahil sa sakit na dinanas niya ngayong araw, inakala ni Ding Zaitong na si Kamyang ang pumasa sa interview dahil sinabi niyang nagustuhan siya ng mga nag-interview. Sa kabilang banda, nag-alala si Kamyang na baka may problema siya kaya nag-aalangan siyang mag-text para mangumusta. Pagkatapos matulog ni Ding Zaitong, guminhawa ang pakiramdam niya kaya inanyayahan niya si Kamyang na kumain sila kinabukasan upang pasalamatan siya sa pagbili ng gamot.
Kinabukasan, naghanda si Kamyang ng damit para sa kanyang lakad kay Ding Zaitong at sinabi sa sarili na baka hindi siya imbitahin na kumain sa kantin ng paaralan. Hindi sinasadyang narinig ni Ding Zaitong ang pag-uusap ni Kamyang na hindi maganda ang interview niya kahapon dahil nagbigay siya ng mga walang kwentang tanong na ikinadismaya nila. Dahil sa simula ay mataas ang tingin nila sa kanya dahil sa nakakuha siya ng perpektong marka sa nakasulat na pagsusulit. Ngunit sa katunayan, sinadya ni Kamyang na gawin iyon dahil gusto niyang ibigay ang pagkakataon na ito kay Ding Zaitong. Talagang dinala siya ni Ding Zaitong sa kantin upang kumain dahil sa buwang ito, ginamit niya ang lahat ng pera niya sa pagbili ng damit para sa interview kaya kikapos siya sa pera. Ikinuwento ni Kamyang na malapit na siyang magtungo sa Hong Kong para sumali sa isang running competition kaya kaswal niyang sinabi na kung makakapunta siya roon, pupunta siya sa estatwa ng tanso na baka para humingi ng swerte sa kayamanan. Kaya inalok siya ni Kamyang na sumama sa kanya, ngunit diretsahang tumanggi si Ding Zaitong. Gusto pa nga niyang ibalik ang pera para sa pamasahe at gamot kahapon dahil ayaw niyang magkautang kaninuman. Si Song Mingmei ay laging huli sa klase ni Teacher Qin kaya napansin siya ng guro. Malapit na siyang sumali sa isang technology summit, ngunit mahigpit ang mga patakaran at hindi pinapayagan ang mga tagalabas. Nang makita ang pangalan ni Qin Chang, na isa ring guro niya, sa listahan ng mga dadalo, determinado si Song Mingmei na humanap ng paraan upang isama siya ng guro sa komperensya. Kumalat ang larawan nilang dalawa na kumakain sa kantin sa buong paaralan. Nagsismisan pa sila na nagde-date ang dalawa at binanggit ang nakaraan ni Kamyang na nakarelasyon niya noon ang beauty queen ng Departamento ng Foreign Trade. Nilinaw ni Ding Zaitong na wala silang relasyon. Sa kasalukuyan, kailangan niyang mag-aral habang naghahanap buhay para kumita ng pera samantalang hindi na kailangan ni Kamyang ang pagkakataon na pumasok sa isang malaking kumpanya ng securities kaya hindi sila nabibilang sa iisang mundo. Sa kabilang banda, nag-text si Kamyang na burahin ang post dahil nakaapekto ito sa kanilang dalawa. Sa totoo lang, may kaunting paghanga na si Ding Zaitong kay Kamyang ngunit mabilis siyang nagpakalma dahil ang tanging layunin niya sa ngayon ay makakita ng maraming pera. Lumipat si Kamyang sa Hong Kong upang lumahok sa kompetisyon at nagpadala pa siya ng larawan nila ng estatwa ng tanso na baka para ipakita sa kanya. Tulad ng sinabi niya, tumulong siya sa paghiling ng isang wish sa harap ng estatwa na sana ay matanggap siya sa Huatai Securities Company. Pagbalik mula sa Hong Kong, nagdala si Kamyang ng isang baukwet ng bulaklak ng kayamanan para kay Ding Zaitong na nagpapahiwatig na sana ay yumaman siya agad. Nang makita ito ng mga kasama niya sa kwarto, tinukso silang dalawa na magiging magkarelasyon, ngunit sinagot ni Ding Zaitong na ang material na mundo nilang dalawa ay hindi tugma. Gayunpaman, sinabi ni Song Mingmei na napakatalino ni Ding Zaitong. Maaaring abutin niya si Kamyang sa loob lamang ng ilang taon, ang mahalaga ay magkasundo silang dalawa. Hindi sinasadyang narinig ni Ding Zaitong ang pag-uusap ng dalawang kaibigan ni Kamyang sa convenience store. Palagi nilang sinisiraan ang mga disenyo ng sapatos nito bilang walang kwentang basura, ngunit dahil sa mataas na bayad, napilitan silang tanggapin ang trabaho bilang data analyst researcher para sa kanya. Nagdingit-ngit siya sa galit para sa kanya. Nagkunwari siyang natapon ang inumin sa damit ni Li Fei at sinabi pang peke ang suot nito. Nagalit si Li Fei at itinulak siya. Buti na lang at dumating si Kamyang sa tamang oras para saluhin siya at pinilit siyang humingi ng tawad. Gayunpaman, nagpumilit pa rin si Li Fei na si Ding Zaitong ay isang babaeng nakikipag-ugnayan kay Kamyang dahil lang sa pera. Kaya pinayuhan niya itong hiwalayan na siya. Galit na galit si Ding Zaitong at sinabi kay Kamyang na ang dalawang kaibigan ay galit sa kanya at sinabing hindi maganda ang kanyang sapatos. Ngunit pumiti lamang si Kamyang, nag-iisip na nag-aalala siya sa kanya. Ang mga sinabi ni Ding Zaitong ay pawang totoo. Narinig mismo ni Kamyang ang paninira ng dalawang kaibigan, kaya nagpasya siyang tapusin na ang pagdadala ng sapatos sa kanila para sa pagsubok at pinasalamatan siya sa pagsasabi sa kanya. Sa kabilang banda, si Song Mingmei, dahil gusto niyang dumalo sa financial party, ay sinubukang suyuin si Teacher Qin Chang, ngunit hindi niya inaasahan na ipapaalam ito ng guro sa buong klase. Kung sino man ang makakakuha ng unang pwesto sa paparating na in-depth appraisal mock exam ay magkakaroon ng pagkakataong sumama sa kanya sa party. Natural na nagalit si Song Mingmei dahil sa ginawa ng guro, kaya nagpasya siyang pumunta sa party na iyon sa anumang paraan. Pagkatapos ng kanyang late na trabaho, biglang nasira ang ilaw ng kalye sa dormitoryo, kaya hindi sinasadyang nadapa si Ding Zaitong at nasugatan ang kanyang kamay. Natuklasan ni Kamyang ang sugat nang dalhin niya ang ginawa niyang plum jam bilang regalo sa kanya. Bagamat inisip ni Ding Zaitong na ito ay dahil lamang sa kanyang kapabayaan, hindi ito inakala ni Kamyang. Kinagabihan, nagtago sila ni Wang Yi sa isang sulok upang hulihin ang salarin. Lumabas na si Li Fei ito dahil inakala niyang sinisiraan siya ni Ding Zaitong kay Kamyang kaya gusto niya itong paghigantihan. Dahil sa ingay, nagulat at natakot si Ding Zaitong. Nagkunwari na lang si Wang Yi at Kamyang na sila ay isang magkasintahan na nagde-date ng palihim doon upang umalis siyang mapayapa. Pagkatapos mapakitunguhan ang lalaking si Li Fei, hindi pa rin mapakali si Kamyang dahil sira ang ilaw ng kalye at madalas gabihin sa pag-uwi si Ding Zaitong. Kaya madalas siyang naghihintay hanggang sa makabalik ito sa dormitoryo bago siya umalis, ngunit nahuli siya nito. Wala nang nagawa si Kamyang kundi sabihin ang lahat sa
sa kanya tungkol sa pangangailangan niya ng taong susubok sa bago niyang disenyo ng sapatos. Dahil ang target na customer niya para sa kanyang tatak ay mga profesional na runner at mga mahilig tumakbo. Iminungkahi ni Ding Zaitong na maaari siyang magpalawak ng customer sa mga taong hindi mahilig tumakbo, ngunit magkakaroon ng hilig dito kapag suot ang kanyang sapatos. Nagising ang isip ni Kamyang, nangako siya na pagkatapos niyang idisenyo ang running shoes na iyon, si Ding Zaitong ang unang susubok. Lihim siyang umaasa na darating ang araw na magiging handa siyang tumakbo kasama niya. Ang 1-0 taong gulang na computer ni Ding Zaitong ay biglang nagkaproblema at hindi na mag-start. Nagpresenta si Kamyang na ayusin ang computer niya, ngunit sa katunayan, inutusan niya ang kaibigan niyang engineering student na tumulong sa pag-aayos. Gayunpaman, hindi rin alam ni Wang Yi kung paano ayusin, kaya humingi sila ng tulong sa isang profesional na teknisyan. Dahil alam niyang masisira ulit ang lumang computer niya, sa madaling panahon, palihim na nagdagdag ng pera si Kamyang upang palitan ang lahat ng piyesa ng pinakabagong henerasyon para sa kanya. Para pasalamatan si Kamyang, inanyayahan siyang muli ni Ding Zaitong na kumain sa kantin. Ngunit gusto ni Kamyang na makipag-date sa ibang lugar, kaya nag-alok siyang manood ng pelikula na may kalahating presyo. Gayunpaman, bago pa man sila makapasok sa sinehan, inanunsyo ng paaralan na may supwena para kay Ding Zaitong mula sa kanyang tiyuhin na si Zhao Hai, kaya kinailangan niyang kanselahin ang date at magmadaling umuwi. Lumalabas na pagkatapos magkasakit ng malubha ang ama ni Ding Zaitong, humiram siya ng pera sa tiyuhin niya, si Zhao Hai, para makaraos, ngunit sa huli ay namatay pa rin ang kanyang ama. Gayunpaman, hinihingi pa rin ni Zhao Hai ang utang at nagbabanta pa na idedemanda silang mag-ina kung hindi sila magbabayad ng buo. Nag-alala si Kamyang na baka may nangyari sa kanya, kaya tinawagan niya ito, ngunit masama ang pakiramdam niya, kaya hindi niya sinagot ang tawag. Patuloy siyang tumatawag sa kanyang mga kamag-anak, humihingi ng tulong upang makahiram ng pera, ngunit lahat ay tumanggi. Napilitan si Ding Zaitong na mag-alok na magbayad ng mas mataas na interes kaysa sa bangko para may isang tiyuhin na pumayag na pautangin siya sa mataas na halaga. Nalaman ni Feng Sheng na pinalitan ni Kamyang ng bagong piyesa ang computer ni Ding Zaitong, kaya kusa siyang nagdala ng pera para bayaran ito at sinabing ayaw nitong magkautang sa iba. Sa kabilang banda, masayang tumawag si Ding Zaitong upang ipaalam sa kanyang ina na nakakuha siya ng malaking sweldo, kaya magbabayad na siya ng buwan ng utang ng paunti-unti at magpapadala rin siya ng pera sa ina niya para sa pang-araw-araw na gastos. Ngunit ang totoo, nangutang siya sa iba. Ang kanyang ina ay nagsisinungaling din sa kanya na nag-i-enjoy siya sa buhay, ngunit nagtitinda pala siya sa kalye upang tulungan siya. Inihayag ni Wang Yi kay Ding Zaitong na ang computer niya ay pinalitan ni Kamyang ng mga piyesa na nagkakahalaga ng higit sa 2,000 yuan. Ayaw niyang magkautang sa kanya, kaya humiram siya ng mas maraming pera sa kanyang tiyahin upang bayaran siya ng buo. Alam ni Ding Zaitong ang damdamin ni Kamyang para sa kanya, ngunit sa kanyang kasalukuyang sitwasyon, wala siyang paraan upang suklian ito. Dahil wala pa ring resulta sa interview sa Huatay, nagsumite si Ding Zaitong ng aplikasyon sa Maki Company. Hindi inaasahan, nakapasa siya sa preliminary round at na-schedule para sa isang interview sa loob lamang ng 1 oras. Kaya, nagmamadali siyang pumunta sa hintayan ng boss. Nakita rin siya ni Kamyang, ngunit inakala niyang gusto niya siyang panatilihin sa malayo, kaya dumiretso lang siya. Kahit nakita niyang nagtatrabaho siya sa convenience store, tumayo lang si Kamyang sa malayo at tiningnan siya. Nagbigay si Qin Chang ng takdang aralin sa mga mag-aaral na kailangan nilang magsagawa ng isang in-depth appraisal sa isang random na kumpanya sa loob ng 1 linggo. Pumunta si Song Mingmei sa punong tanggapan ng kumpanya batay sa takdang aralin upang alamin ang tungkol dito, ngunit natuklasan niyang nagbigay sila ng mga peking datos, kaya pumunta siya sa farm upang mag-inspeksyon. Tunay nga, humingi ng tulong si Qin Chang sa kanyang kaibigan upang bigyan siya ng maling datos para subukin siya, ngunit ang resulta ay lumampas sa inaasahan dahil wala pang 2 araw ay nahulaan na niya ang lahat. Buong araw siyang nasa amoy bukid na farm at naabutan pa si Song Mingmei ng malakas na ulan, ngunit mabuti na lang at dumating si Qin Chang at inalok siyang makisakay pauwi. Ang tagapamahala ng Maki Company ay hiwalay na kinausap si Ding Zaitong. Nagpahiwatig siya na kung magdaan siya sa likuran, tutulungan niya itong madaling makapasok sa kumpanya. Siyempre, hindi pumayag si Ding Zaitong, kaya umalis siya sa sasakyan at naglakad patungo sa lugar ng interview. Pinili ng kumpanya ang susunod na lokasyon ng interview sa bundok upang subukan ang pisikal na lakas at kolektibong espiritu ng lahat. Hindi inaasahan, sinadya siyang pahirapan ng tagapamahala dahil sa nangyari kanina, kaya hindi niya pinayagang palitan ang sira niyang tolda. Agad na nag-isip si Ding Zaitong at humanap ng ilang piraso ng kahoy upang suportahan ang kanyang tolda, na naging dahilan upang hindi siya mapuna at bumaling na lang ito sa panliligalig sa ibang tao. Iyon ay isang kakilala niya na nagngangalang Lin Xiao, kaya hindi matiis ni Ding Zaitong na ipagtanggol siya, sinasabing ito ay panliligalig. Si Lin Xiao, sa ilalim ng presyo ng lalaki, ay nagtimpi lamang, nagpapatunay na tinutulungan lang siya ng tagapamahala, na naging dahilan upang magalit si Ding Zaitong at mawala ng pagkakataon bago pa man magsimula ang interview. Mag-isa siyang naglakad pababa ng bundok sa gabi, biglang may kotseng dumating mula sa malayo. Hindi niya inaasahan na si Kamyang ang nasa loob ng sasakyan na nagpagaan ng kanyang pakiramdam. Lumabas na nang marinig ni Kamyang ang balita na kailangan niyang umakyat sa bundok para sa interview at nakasalamuha ang tagapamahala na may masamang reputasyon. Nag-alala siya at nagpunta doon para tingnan.
Dahil hindi pa siya kumakain buong araw, dinala siya ni Kamyang sa isang restaurant, ngunit humiling si Ding Zaitong ng sobrang anghang na pagkain para subukan. Habang naghihintay, nagtiklop siya ng isang popper crane para ibigay sa kanya. Ito ang bagay na tinuruan siya ni Ding Zaitong noon. Gumaya rin si Kamyang at umorder ng sobrang anghang na pagkain tulad niya, ngunit hindi niya inaasahan na sa unang kagat pa lang ay hindi na niya nakayanan at umubo ng malakas na ikinatawa ni Ding Zaitong ng sobra. Dinala ni Kamyang si Ding Zaitong upang tingnan ang mga bituin dahil hindi sinasadya niyang nakita noon na ang screen ng computer niya ay isang stereo SF. Ikinuwento ni Ding Zaitong na noong bata pa siya, madalas siyang tumingin sa mga bituin kasama ang kanyang mga magulang ngunit ngayon ay hindi na. Nakita niyang hindi maganda ang kanyang pakiramdam, kaya sinabi ni Kamyang na sumigaw siya ng malakas upang maibsan ang stress. Sa panghihikayat ni Kamyang, nag-post si Ding Zaitong tungkol sa nangyari sa kanya sa Maki Company. Inalo siya ni Kamyang na kung anuman ang mangyari, nandoon siya sa tabi niya para sumuporta. Hindi inaasahang nalaman ito ng kumpanya at nakipag-ugnayan, sinabing tatanggapin nila siya kung papayag siyang burahin ang post at ipaliwanag ang insidente. Ngunit hindi ito ang gusto ni Ding Zaitong. Ang gusto niya ay si Ma Wendy ang humarap at magpaliwanag, ngunit tumanggi ang kumpanya at nagbanta pa na idedemanda siya. Ang Kamyang ay naisip na ang ginawa niya ay cool, na naglakas loob na tumayo para sa kung ano ang tama. Kumanga siya sa tapang niya. Pagkatapos ay nagpost ng paghingi ng tawad ang kumpanya ng Maki at sabay nito, ipinatawag ng pulisya si Ma Wendy para sa investigasyon. Si Lin Xiao ay kusa siyang nilapitan para mag-sorry. Pagkatapos ng gabing iyon, patuloy na nag-text si Ma Wendy sa kanya, na ginugulo at nagbabanta na hindi na siya makakapagtrabaho sa industriya ng pananalapi. Kahapon, isang binata ang lumapit kay Lin Xiao at nagpaliwanag na hindi siya dapat magtiis at dapat tumayo at ipagtanggol ang sarili niya. Ang binata ay si Kamyang. Nang malaman ito, agad siyang nilapitan ni Ding Zitong upang magpasalamat at ipinaalam na nakapasa siya sa unang round ng panayam sa Huakai. Sinabi niya na kapag siya ay natanggap, makakasama niya itong mag-jogging. Nalaman ni Kamyang na kailangan niyang pumunta sa Shanghai para mag-interview, kaya gusto niya ring sumama. Kahit na, bumili si Kamyang ng maraming pagkain para kay Ding Zitong, ngunit sa araw ng pag-alis, nagkamali siya ng istasyon. Kaya dali-daling nagmaneho si Kamyang papunta sa istasyon, ngunit huli na rin dahil umalis na ang tren. Napilitan na lang si Ding Zitong na mag-isang umalis, ngunit hindi niya alam na sinubukan ni Kamyang na abutin ang tren at umupo sa tabi niya. Ang kapalit ay ipinalit niya ang kanyang first-class sleeper ticket sa iba. Para hindi siya sa tren, natuto pa si Kamyang ng ilang biro para ikwento sa kanya na labis namang ikinatuwa ni Ding Zito. Pagkatapos, napagod pa siya at sumandal sa balikat niya para matulog, habang ang magkasintahan sa tabi nila ay pinayuhan siyang magtapat na agad sa dalaga, kundi may iba pang aagaw sa kanya. Orihinal na balak ni Kamyang na gamitin ang pagkakataong ito para magtapat sa kanya. Gusto niyang pumunta siya sa kanyang karera para manood, ngunit hindi niya inaasahan na pagkatapos ng panayam, si Ding Zitong ay nag-book na ng tiket pabalik. Ito ay nagpaisip kay Kamyang kung alam ba niya na magtatapat siya sa kanya, kaya umiwas siya. Ngunit ilang segundo lang pagkatapos, nag-isip ulit si Ding Zitong at nagdesisyong manatili upang panoorin siyang makipagkumpetensya. Nang malaman ni Xuchensi, ang matalik niyang kaibigan mula pagkabata, nasasali si Kamyang sa karera, pumunta rin siya para mag-cheer. Gustong hilingin ni Kamyang na ihatid niya si Ding Zitong sa finish line para maghanda na siyang magtapat sa dalaga. Nang sinubukang tumakbo ni Kamyang papunta sa finish line, tumingin siya sa paligid, ngunit hindi niya nakita si Ding Zitong. Sinabi ni Xuchensi na umalis na siya dahil mayroon siyang kailangan. Nang tawagan ni Kamyang, malamig niyang sinabi na nakasakay na siya sa tren pabalik sa Beijing. Lumabas na habang kasama si Xuchensi, sinabi nito na mahilig si Kamyang na mag-anyaya ng iba na makasama siyang mag-jogging, hindi lang si Zito. Sinabi pa ni Xuchensi na minsan, habang magkasama silang nagjo-jogging, hindi sinasadyang na-spray niya ang kanyang paa at sa loob ng isang buong buwan, binuhat siya ni Kamyang papunta sa paaralan. Kahit pa, ang dahilan kung bakit nagdesisyon si Kamyang na magdisenyo ng sapatos ay dahil kay Xuchensi, na ikinadismaya ni Ding Zitong kaya nagdesisyon itong bumalik. Pinatay pa niya ang kanyang telepono at nang makarating siya, nalaman niyang tumawag sa kanya si Kamyang ng higit sa 15 beses. Sa kabilang linya, narinig niya pa ang boses ni Feng Sheng na kasama niya na ikinainis niya. Sa pagkakataong ito, gusto ni Feng Sheng na imbitahan siyang kumain at sinabi na may pagkakataon siyang makapasok sa Huakai, ngunit sa research department. Kaya nagpaplano siyang lumipat sa isang investment fund sa Beijing dahil mas mataas ang sweldo. Nagpahiwatig pa siya tungkol sa damdamin niya kay Ding Zitong, ngunit iniiwasan lamang siya nito. Kasabay nito, naghihintay na si Kamyang sa dormitoryo para ipaalam ang magandang resulta niya sa karera, ngunit malamig na hindi siya pinansin ni Ding Zitong. Diretsahang sinabi ni Kamyang na natatakot talaga siyang makipag-date si Ding Zitong kay Feng Sheng, ngunit ang ginawa niya ngayon ay nagpagaan ng loob niya at nagsimula na siyang hamunin ang karibal. Kinabukasan, pareho silang pumunta sa harap ng dormitoryo para iayain siyang pumasok, ngunit wala siyang sinamahan sa kanila. Nagparang bata silang nag-umpisa ulit magkarera, ngunit hindi sinasadyang nabangga ni Feng Sheng si Song Mingmi na pauwi na mula sa klase. Nang malaman ito ni Ding Zitong, nagmamadali siyang pumunta sa klinika para tingnan ang sugat ng kaibigan at pinaalalahanan sina Kamyang at Feng Sheng na
maging maingat sa daan. Uminom si Kamyang magdamag, sinigurado niya na walang pag-asa si Feng Sheng sa kanya, kaya mayroon pa siyang pagkakataon na maghintay. Kaya dinala ni Kamyang ang sarili niyang lasing at nakipagkita sa kanya para tanungin ng direkta si Ding Zitong. Tinanong niya ng malinaw ang tungkol sa relasyon niya at ni Xuechenzi, at sa kanya lang nalaman na hindi nangyari ang ikinuwento niya noon. Ang tanging taong gusto niyang kasamang mag-jogging ay si Ding Zitong, na ikinatuwa niya at pumayag siyang makipagbati sa kanya. Si Kamyang naman ang nagtanong sa kanya tungkol sa relasyon niya kay Feng Sheng, at tapat din siyang sumagot na matalik na magkaibigan lang sila. Nalutas na ang problema sa kanilang mga puso. Tinanong ni Kamyang kung may gusto ba siya sa isang tao. Ngunit si Ding Zitong ay nalito at hindi sumagot. Nag-inarte pa siya na kailangan niyang mangako na makakasama siyang mag-jogging bago siya umuwi. Kinaumagahan, maagang tumawag si Kamyang para yayain si Ding Zitong na makasama siyang mag-jogging kahit umuulan sa labas. Nag-set up na lang si Ding Zitong na makasama siyang mag-jogging kapag tumigil na ang ulan. Habang magkasamang nagjo-jogging, si Ding Zitong ay humihingal na sa pagtakbo. Binigyan siya ni Kamyang ng inspirasyon na isipin na ito ang daan patungong Huakai para magkaroon siya ng lakas na tumakbo pa. Pagkatapos tumakbo, gustong magtapat ni Kamyang ng isang mahalagang bagay sa kanya, ngunit sa sandaling iyon, bumuhos ang malakas na ulan kaya kailangan nilang magmadaling maghanap ng silungan. Sa kabilang banda, dahil sa pagkuha ni Song Mingmi ng unang pwesto sa ulat, naisip ng ilang kaklase na inakit niya siguro kaya niya nakuha ang resulta na ito. Si Song Mingmi ngayon ay hindi lang basta umalis, wala siyang sinabi at ginamit ang tray ng pagkain para hampasin ang ulo nito at pagkatapos ay nagkunwari siyang inatake sa puso at nawalan ng malay. Pagdating sa klase, pinilit pa ni Qin Chang si Zishiki na humingi ng tawad sa kanya at kay Song Mingmi na nagpabago sa paningin niya kay Qin Chang. Dahil malapit lang ang bahay ni Kamyang, dinala niya si Ding Zitong doon para sumilong sa ulan, ngunit hindi niya inaasahan na ang bahay niya pala ay masyadong magulo. Habang naliligo si Ding Zitong, inalis niya ang lahat ng basura at dinala siya para mag-tour sa kanyang laboratorio. Ipinakilala niya ang isang pares ng sapatos na ginawa lalo para sa kanya at hinimok si Ding Zitong na palamutihan ang sarili niyang sapatos. Nangako siya na kapag inilunsad na ang kanyang tatak ng sapatos, ang unang pares ay ibibigay sa kanya. Sa sandaling ito, dumating ang mensahe mula sa Huakai. Sumasang-ayon na tanggapin siya bilang isang intern sa kumpanya, at sa labas, ang kalangitan ay puno na ng sikat ng araw pagkatapos ng malakas na ulan. Sa romantikong atmosfera na ito, si Ding Zitong ang unang humalik sa kanya at umamin na gusto niya ito. Sa wakas, nag-date na rin silang dalawa, naisip na ni Ding Zitong na kung may damdamin sila sa isa-ki-isa, ang mangyayari sa hinaharap ay bahala na. Si Kamyang ay nagsimulang maghanda ng almusal para sa kanya mula pa umaga at hinatid siya sa trabaho. Ang kasamahan ni Ding Zitong sa trabaho ay mayroong hindi magandang karanasan. Nais ng kasintahan niya na makipaghiwalay dahil ayaw niyang makipag-long distance relationship, ngunit narinig ni Yunting ang boses ng babae doon. Gusto niyang pumunta at alamin mismo, ngunit wala siyang sapat na pera para sa tiket ng eroplano. Nang makita na hindi maganda ang kanyang pakiramdam, nagdesisyon si Ding Zitong na magpalit ng shift para makapagpahinga siya. Kaya, nakansela ang date nila ni Kamyang, ngunit pinuntahan pa rin siya nito sa convenience store. Araw-araw, pumupunta si Kamyang sa dormitoryo, kaya ang mga babaeng estudyante ay kusang humingi ng friendship sa kanya na nagpaselos kay Ding Zitong. Gayunpaman, sinabi ni Kamyang sa kanya na si Ding Zitong ang una niyang pag-ibig, ang unang taong nagparamdam ng pag-ibig sa kanya. Dahil natanggap siya bilang isang intern sa Shanghai, nag-aalala si Ding Zitong na kailangan niyang makipag-long distance relationship kay Kamyang at pareho silang magiging abala kaya natatakot siyang maglalaho ang kanilang pag-ibig. Kinonsola siya ni Kamyang na madalas siyang pupunta sa Shanghai para bisitahin siya at lutuan siya ng pagkain. Sininyasan niyang magkasama sila ng matagal kaya medyo kumalma si Ding Zitong. Pag-iwan niya sa dormitoryo, nakita niya si Kamyang at siya na may matatamis na kilos. Pinayuhan niya siyang mag-isip ulit dahil magkaiba ang mundo nila, ngunit desidido si Ding Zitong na manatili kay Kamyang. Hinikayat ni Ding Zitong si Feng Sheng na hanapin ang sarili niyang kaligayahan. Samantala, pumunta si Kamyang kasama si Ding Zitong sa Shanghai para maghanap ng bagong bahay para sa kanya. Nang malaman ito, sinalubong siya ni Xuechenzi sa airport at nagpakita pa ng pagkairita nang malaman na sila na ang magkasintahan. Sinabi ni Kamyang kay Ding Zitong na huwag na lang pansinin si Xuechenzi at dinala niya ito para tingnan ang ilang bahay. Inilarawan nilang dalawa ang panloob na disenyo ng bahay, ngunit gusto pa rin ni Ding Zitong na maghanap ng bahay na akma sa kanyang budget. Nagdesisyon si Ding Zitong na umupa ng mas maliit na bahay, ngunit may kumpletong kagamitan at malapit sa subway. Kinumbinsi niya si Kamyang na pagkatapos ng isang taon, kapag mas matatag na ang kita niya, lilipat na siya sa ibang bahay. Dahil may kasama siyang ibang roommate, ihatid na lang ni Ding Zitong si Kamyang pabalik sa hotel para matulog. Bago iyon, dinala siya ni Kamyang sa isang camping area na madalas niyang puntahan noong bata pa siya kasama ang kanyang nanay. Nagbahagi siya na ang kanyang nanay ay isang mabuting tao, mahusay sa trabaho, at siya mismo ang nagtayo ng malaking kumpanya ng pagmamanupaktura. Nalaman ni Kamyang na mayroong meteor shower mamayang hating gabi sa lugar na ito, ngunit dahil puno ng ulap, natatakot siyang hindi nila makita. Kaya dinala niya ito sa isang hardin na puno ng alitaptap at naghalikan sila ng may pagmamahalan. Sa unang araw ng trabaho, naramdaman ni Ding Zitong ang matinding pressure mula sa mga pinuno sa lugar. Inanunsyo ni Direktor Ji Weiki ang na buwan-buwan ay magkakaroon ng pagsusulit para sa mga intern. Pagkatapos
Pagkatapos ng 6 na buwan, ang 3 intern na may pinakamababang pangkalahatang puntos ay aalisin sa kumpanya na nagpanik sa lahat. Samantala, ginamit ni Xuchensi ang kanyang koneksyon para makapasok sa parehong kumpanya ni Ding Zitong na may layuning pabagsakin siya sa harap ni Kamyang. Dahil sa pagdaan sa backdoor, hindi maganda ang impresyon ni Dai Jayala kay Xuchensi at nakikipag-usap lang siya kay Zitong. Sa kabilang banda, nagkaroon ng problema ang pananaliksik ni Kamyang nang biglang gustong kanselahin ng kumpanya ni Shuchai ang suporta sa kanilang pamumuhunan dahil masyadong mataas ang gastos. Sinubukan niyang kumbinsihin si Boss Chai na bigyan siya ng oras para ayusin ito, ngunit hinamak lang siya nito na sinasabing ang kanyang disenyo ay parang bata pa at hindi sapat na profesional para magbuka sila ng workshop. Si Ding Zitong naman ay nakaranas ng pambubuli ng mga nauna. Pinilit siyang asikasuhin ang maraming lumang dokumento kaya hindi siya makauwi hanggang gabi. Sinabi niya kay Kamyang na ang trabaho niya sa kumpanya ay nangangailangan ng maraming pagsisikap, ngunit sa pagsunod kay Boss Dai Jayala, naniniwala siyang makakamit niya ang mas maraming resulta. Dahil sa sobrang pagod, nakatulog si Ding Zitong sa kumpanya at nakita ito ni Xuchensi. Dahan-dahan niyang kinumutan ito dahil naisip niya na kung magkasakit siya, malulungkot si Kamyang. Pagkatapos dumalo sa financial party kasama si Qin Chang, naging mas malapit pa sina Song Mingmi at ang guro. Nagtataka siya kung bakit bigla siyang nagdesisyong maging lecturer, gayong matagumpay na siya sa larangan ng pananalapi. Sinabi ni Qin Chang na nagkasakit ng malubha ang kanyang ama, kaya lumipat ito sa Beijing para makasama siya, kaya pumili siya ng trabahong malapit sa kanyang ama. Nawalan si Ding Zitong ng ilang dokumento, kaya gusto niyang pumunta sa research department para humingi ng bago, ngunit nagalit sa kanya si Han Tao at sinisi siya. Hindi niya inaasahan na nagtatrabaho na rin si Feng Sheng doon at tinulungan siyang makipag-ayos. Maingat niyang pinaalalahanan siya na ang kanyang manager, si Jia Fan, ay nasa mataas na peligro na malayof, kaya natatakot siya na baka malampasan siya kapag natapos na siyang magturo sa bagong tao. Inaasahan pa rin ni Feng Sheng na maaari pa rin silang maging magkaibigan sa bagong kapaligiran kahit na mayroon pa rin siyang nararamdaman para sa kanya. Ang kasamahan niya sa trabaho, si Qin Yu, ay hindi makakapunta sa bangko para kumuha ng mga dokumento dahil abala siya sa isang pulong, kaya nagboluntaryo si Ding Zitong na kunin ang mga ito para sa kanya. Habang naghihintay, napansin ni Ding Zitong na ang empleyado ng bangko na naghatid ng statement document sa kumpanya ay bagong balik mula sa bakasyon, kaya imposibleng siya ang naghatid ng statement document ilang araw na ang nakalipas. At posibleng peke ang dokumento. Dahil nagdududa, gusto niyang tawagan si Dai Jayala at sabihin na may problema sa statement ni Boss Zhang. Dahil wala siyang matawagan, napilitan siyang tumakbo sa pulong ni Dai Jayala upang mag-ulat, ngunit nang pumasok siya, handa na itong pumirma ng kontrata. Agad na nagalit si Dai Jayala at sinisi si Jia Fan sa pagiging pabaya sa kanyang trabaho. Nagbabala na kung may susunod pa, umalis na siya ng kusa. Pagkatapos ay sinabi niya kay Ding Zitong na sumama sa kanya sa business trip bukas upang ipakita ang kanyang pag-alis kay Jia Fan. Masayang ipinaalam ni Ding Zitong kay Kamyang na binigyan siya ni Dai Jayala ng 5-star rating at ang pagsasama sa kanya sa business trip ay nangangahulugang nakapasok na siya sa sentro ng proyekto. Gayunpaman, pinaalalahanan pa rin siya ni Kamyang na bigyang pansin ang kanyang kalusugan, ngunit naramdaman ni Ding Zitong na may pinagdadaanan siya. Dinala ni Kamyang ang kanyang sapatos, gusto niyang makipagtulungan sa isang marathon runner para gamitin ang kanyang sapatos sa pag-ensayo upang masubukan niya ito. Kahit na sila ay long distance, nag-a-update pa rin sila sa isa-ki-isa at masigasig pang nagsurvey si Kamyang sa mga taong mahilig mag-jogging tungkol sa mga sapatos na suot nila. Nakahanap si Wang Yi ng isang sikat na tatak ng sapatos at gustong mag-alok na mamuhunan dito, ngunit nakahanap si Kamyang ng ibang solusyon. Nakipag-ugnayan siya kay Yi Chen Haichuan, ang hukom sa kompetisyon sa pagdidisenyo ng sapatos, at nagdesisyon itong mamuhunan sa kanyang tatak ng sapatos. Pagkatapos maging mas matatag ang trabaho niya, saka pa lang niya sinabi sa kanya na kinansela ni Shuchai ang kontrata, ngunit nakahanap siya ng ibang solusyon, ngunit magiging mas abala siya. Sa kabilang banda, si Ding Zitong ay binigyan din ng magandang pagsusuri ng kanyang boss, kaya binigyan siya ng isang maliit na proyekto na pamamahalaan niya. Ngunit hindi inaasahan na pareho silang nasa iisang istasyon ng tren, ngunit nakatayo lang sila na may isang linya na naghihiwalay sa kanila na nagpapahayag ng kanilang pagkamis sa isa-ki-isa. Kahit na sumakay na sila sa tren, tumawag pa rin sila sa isa-ki-isa, ngunit biglang nawalan ng koneksyon dahil pumasok sila sa lagusan. Sinabi ni Ding Zitong sa kanya ang kanyang plano na umuwi pagkatapos ng kanyang business trip dahil mahigit kalahating taon na siyang hindi umuwi. Si Jia Fan ay kumuha ng trabaho para magbigay ng mahahalagang dokumento kay Ding Zitong kaya nagkamali ang kanyang presentasyon. Sinabi ni Dai Jayala na hindi pa niya lubos na naunawaan ang proyekto kaya binigyan niya ito ng isang bituin. Kaya biglang nagbago ang mga plano kaya hindi siya makauwi. Naramdaman ni Kamyang na hindi maganda ang pakiramdam niya kaya pinayuhan niya itong huwag itago ang kalungkutan niya. Kahit na naluluha siya, pinilit pa rin ni Ding Zitong nang umiti at sinigurado siya na mag-focus sa kanyang trabaho. Ngunit nagbago ang isip ni Dai Jayala. Bukas na raw siya lilipad patungong Jinan para sa business trip kaya mananatili pa rin siya dito ng isang gabi. Biglang may nagpadala ng package sa hotel kaya inakala niya na si Kamyang ang nagpadala nito. Hindi niya inaasahan na dinala niya ang kanyang sarili para iregalo sa kanya. Nahulaan ni Ding Zitong na si Kamyang ang nag-reschedule ng flight ni Dai Jayala. Humingi siya ng tulong kay Yi Chen upang yayain siya sa isang hapunan para magkaroon ng oras si Zitong na umuwi. Bumili rin siya ng maraming regalo
regalo para ibigay sa kanyang ina bilang kapalit ng hindi niya pagpasok sa bahay at kumain kasama niya. Ngunit pag-uwi niya, hindi niya nakita ang kanyang ina dahil nagtinda ito ng pagkain sa kalye. Nang makita ito ni Ding Zitong, sumugod siya para tumulong sa pagbebenta na ikinatuwa ng mga kapitbahay at pinuri siya dahil sa pagiging maganda at mahusay. Pagkatapos maglikpit ng paninda pa uwi, nagbigay siya ng kondisyon sa kanyang ina na hindi siya dapat magtinda kapag umuulan o sobrang init. Sa sandaling hindi maganda ang pakiramdam niya, kailangan niyang huminto agad sa pagbebenta dahil alam niyang hindi niya mapipilit ang kanyang ina na tumigil sa pagbebenta kaagad. Sunod, dinala siya ni Kamyang sa isang hardin na puno ng kumikinang na ilaw na siya mismo ang gumawa, ngunit hindi sinasadyang nasugatan ang kanyang kamay. Naghanda rin si Kamyang ng bagong peres ng hikaw para sa kanya, umaasang unlad siya sa kanyang trabaho. Gayunpaman, muling nagkaproblema ang kanyang trabaho nang may nag-akusa na nandaya ang kanyang tatak ng sapatos sa kompetisyon. Agad na nag-video si Kamyang ng kanyang laboratorio, kasama ang mga datos at pagsusuri upang patunayan na hindi siya nandaya. Nagdulot ito ng positibong epekto tulad ng inaasahan, at bukod pa rito, ang nanggugulo na si Shuchai ay hindi na nangahas na magbintang sa kanya. Sumakay si Kamyang ng eroplano papuntang Shanghai. Gustong makasama siyang manood ng konsyerto, ngunit dahil nagmamadali, hindi siya nakabili ng tiket. Kaya, sa labas na lang silang dalawa nakinig, ngunit masaya pa rin sila. Dahil malakas ang ulan, napilitang manatili si Kamyang sa apartment ni Ding Zitong sandali. Plano sana niyang sumakay ng taxi pabalik sa hotel, ngunit dahil liblib ang lugar, hindi siya makakuha ng sasakyan. Pinayagan siya ni Xiaoli, ang kasama ni Ding Zitong sa bahay, na matulog doon ng isang gabi dahil aalis din siya ng maaga bukas para sa isang business trip. Ipinahanda ni Ding Zitong ang kutson para sa kanya. Dito niya nalaman na hindi pala maganda ang kalagayan ng pamumuhay ni Ding Zitong. Pagsapit ng gabi at oras na para matulog, natuklasan ni Kamyang na may daga sa silid. Natakot siya at gusto niyang paalisin ang daga, ngunit hindi niya ito nahuli, kaya nagpuyat siya buong gabi sa pagbabantay. Nagbigay ng bagong kurbata si Song Mingmei kay Guro Qin bilang paalam na regalo dahil aalis na siya. Sinabi niya na kailangan niyang pumunta sa Shanghai para magtrabaho, kaya baka matagal siyang hindi makabalik dito. Ngunit malamig pa rin si Qin Chang na binati siya ng tagumpay na ikinadismaya ni Song Mingmei dahil ayaw niyang magdusa siya sa pamumuhay sa ganoong kaliit na bahay. Palihim na umupa si Kamyang ng isang bahay at lihim na pinalamutan ito tulad ng kanyang pangarap. Walang kamalay-malay si Ding Zitong at nagulat siya nang lumabas si Kamyang sa malaking screen sa kumpanya para bigyan siya ng bulaklak. Pagkatapos, dinala niya ito sa apartment na inupahan niya dahil ayaw niyang siksikan siya sa subway papasok sa trabaho o nakatira sa maliit at kulang na bahay. Gayunpaman, sinabi pa rin ni Ding Zitong na ibalik ang upa dahil ayaw niyang gamitin ang pera niya. Ngunit pinalamutan na ni Kamyang ang interior ng lugar na ito at sinabihan na niya ang kasalukuyang may-ari ng bahay na huminto na sa pag-upa. Gayunpaman, hindi pa rin pumayag si Ding Zitong. Gusto niyang maging malinaw ang tungkol sa pera sa kanya. Iminungkahi ni Kamyang na bayaran na lang niya ang kalahati ng upa, ngunit ipinaliwanag ni Ding Zitong na kahit ganoon, hindi pa rin niya kayang bayaran. Determinado pa rin si Kamyang na huwag ibalik ang bahay na ito at umaasa na isang araw, lilipat siya dito. Ang kasamahan niyang si Kinyo ay nag-aalala rin tungkol sa pag-upa ng bahay, kaya inirekomenda ni Ding Zitong ang apartment na iyon sa kanya. Pagkatapos, humingi siya ng susi ng bahay kay Kamyang at nagsinungaling na gusto niyang tingnan ang bahay. Gayunpaman, nalaman ito ni Xuchensi at sinabi kay Kamyang kaya agad siyang tumakbo para mahuli sila at hindi pinayagang umupa ang kahit sino. Galit na galit si Kamyang ang hindi niya tinanggap ang kanyang kabutihan, ngunit para kay Ding Zitong, gusto niyang gamitin ang sarili niyang pera para alagaan ang kanyang buhay. Dahil nag-away sila ng kanyang kasintahan, nagpunta si Ding Zitong sa bahay ni Song Mingmei para uminom at makipag-usap. Naniniwala siyang baka hindi na magpatuloy ang kanilang relasyon. Naiintindihan ni Ding Zitong na maaaring makasira ang pera sa relasyon dahil nasaksihan niya kung paanong ang kanyang tiyuhin ay malupit na idinemanda sila ng kanyang ina dahil lang sa pera. Pinayuhan siya ni Song Mingmei na pansamantalang hindi pagkakaunawaan lang ito sa pagitan nilang dalawa, kaya kailangan lang ni Ding Zitong na magsalita at ipaalam kay Kamyang ang iniisip niya. Samantala, hindi rin nakatulog si Kamyang buong gabi. Pinayuhan siya ni Wang Yi na magsimulang makipag-ayos muna. Hindi ba't ang hindi niya pagtanggap ng pera ay nangangahulugang mahal niya ito dahil sa kung sino siya. Ang totoo, palaging gustong bigyan ni Kamyang si Ding Zitong ng pinakamahusay na buhay, ngunit tila hindi pa rin niya ito lubos na naiintindihan. Nakita ni Feng Sheng na palaging inaapi ni Jia Fan si Ding Zitong, kaya sinadya niyang iwan ang folder ng mga dokumento sa ilalim ng lamesa para mapagalitan ito. Gayunpaman, nakita ito ni Ding Zitong kaya palihim niya itong ibinalik kay Jia Fan para maiwasan itong magkamali. Nalaman ni Ding Zitong kung sino ang nagsabi kay Kamyang tungkol sa palihim niyang pagpapaupa ng bahay sa iba. Sinenyasan niya na hindi siya nakikipag-date sa kanya para sa pera. Mula sa sinabi ni Xuchensi, nalaman ni Zitong na ibinenta ni Kamyang ang kanyang mahalagang koleksyon ng sapatos para upahan ang bahay para sa kanya, at madalas pa itong pumunta sa Shanghai para personal na palamusan ang bahay para sa kanya. Pumunta si Ding Zitong sa apartment para tingnan ito at doon niya napagtanto na pinagsikapan niyang palamutan ang lugar na ito tulad ng kanyang pangarap. Nang makita ang bawat bagay doon, nalaman niya kung gaano siya kamahal ni Kamyang na nagpaiyak sa kanya. Gustong tawagan ni Ding Zitong si Kamyang para magsorry, ngunit pinatay naman ni Kamyang ang kanyang telepono. Malapit
Malapit na ang isang mahalagang online meeting kaya hiniling ni Dae Jayala kina Jaya Fan at Zitong na mag-focus ng husto dito. Ngunit humingi ng permiso si Ding Zitong na mag-leave ng isang araw dahil mayroon siyang mahalagang bagay na kailangang ayusin. Pinaalalahanan siya ni Dae Jayala na makakaapekto ito sa kanyang evaluation. Ngunit determinado pa rin si Ding Zitong na mag-leave. Gusto niyang bumalik para hanapin si Kamyang ngunit abala ito bukas dahil kailangan niyang magsumite ng plano. Ngunit nang malaman niyang palihim na pupunta si Ding Zitong para hanapin siya, masayang gusto ni Kamyang na sunduin siya sa airport. Gayunpaman, nagkaroon ng problema sa kumpanya, malapit na ang pulong ngunit hindi mahanap si Jaya Fan. Agad na tumawag si Dae Jayala kay Ding Zitong para bumalik at pumalit dahil alam din niya ang mga datos doon, ngunit kung magkamali siya, siguradong magdudulot ito ng masamang epekto. Walang nagawa si Ding Zitong kundi ang humingi ng paumanhin kay Kamyang sa kanyang isip, ngunit sa kabutihang palad, naging matagumpay ang pagpupulong. Nag-aalala siya na may nangyari kay Jaya Fan dahil bigla siyang nawala. Totoo nga, natagpuan siyang walang malay sa silid kaya dinala siya sa ospital. Ibinigay ng doktor ang diagnosis na mayroon siyang acute meningitis, ngunit walang sinuman sa kanyang pamilya ang dumating, tanging ang kanyang ex-girlfriend lang ang dumating na nag-aalala. Sinabi ng ex-girlfriend kay Ding Zitong na malayo ang bayan ni Jaya Fan, kaya hindi niya alam kung makakarating ba ang kanyang pamilya sa oras. Siya lang ang nag-iisang tao mula sa mahirap na baryo na nakapag-aral sa kolehiyo at nakapagtrabaho sa kumpanya. Gayunpaman, dalawa pa ang kanyang nakababatang kapatid na kailangan niyang buhayin, kaya palagi siyang naglalaan ng dagdag na oras upang kumita ng pera. Nag-alala ang kanyang dating kasintahan na mapapahamak ang kanyang kalusugan, kaya pinayuhan niya si Camden na maghanap ng ibang trabaho, ngunit ito ay naging sanhi ng kanilang hindi pagkakaintindihan at pag-aaway. Sa galit, sinabi niyang makikipaghiwalay, ngunit hindi niya inaasahan na makikita niya ito pagkalipas ng ilang araw sa ospital. Sa oras na ito, napagtanto ni Intridin na ang kanyang sitwasyon at ni Camden ay magkatulad dahil pareho silang may mga pasanin sa buhay na hindi maaaring bitawan. Ngunit hindi niya inaasahan na kinabukasan ay makakatanggap siya ng balita na pumanaw na si Camden. Pagkatapos, siya ay ipinatawag upang magbigay ng pahayag sa pamunuan tungkol sa lahat ng nangyari. Hinanap ni Camden si Trident ng buong araw, ngunit hindi niya ito nakita kaya nag-alala siyang may nangyari rito. Tumawag siya para magtanong at nalaman niyang nalulungkot ito dahil sa biglaang pagkamatay ng isang kasamahan sa trabaho. Nagmadali siyang sumakay sa pinakaunang flight para puntahan ito at aliwin kaya naman medyo kumalma si Trident. Ikinuwento niya rito na nang makita niya si Camden sa ospital. Naisip niya kung balang araw ay magiging katulad din siya nito. Hindi naintindihan ni Camden kung bakit kailangan niyang isugal ang kanyang buhay para kumita ng pera. Ikinuwento ni Intradin sa kanya na mula nang namatay ang kanyang ama, sila ng kanyang ina ay namuhay ng mahirap upang akuin ang mga utang. Kaya naman, palagi siyang nagsisikap na magtipid hanggang maaari upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan at ayaw niyang magkaroon ng problema ang relasyon nila dahil sa pera. Kinumbinsi siya ni Camden na lumipat sa bahay na inuupahan niya at bagamaki pumayag si Trading. Gumawa siya ng malinaw na kasulatan ng utang para rito. Agad namang binago ni Camden ang takdang panahon ng pagbabayad sa 100 taon at kung papayag siyang magpakasal sa kanya, sa loob ng panahong ito ay mawawala ang utang. Natapos na rin ang proyektong pinamumunuan ni Agia AD at mataas ang pagtingin niya kay Intradin kaya kasama rin ang pangalan nito sa listahan ng mga permanenteng empleyado ng kumpanya. Dinala siya ni Camden sa isang opisina at ipinaalam sa kanya ang planong ilipat ang laboratorio sa Shanghai upang mas marami siyang oras na makasama ito. Pagkalipat sa apartment, maraming paper beds ang ginawa ni Intrident dahil gusto niya itong isabit sa bintana na sa tuwing hihipan ng hangin ay parang malayang lumilipad ang mga paper beds. Kumuha ang kumpanya ng isang tagalabas bilang bagong executive director, ngunit hindi niya inasahan na ito ay si Tiki Sands. Nagmamadaling ipinaalam ni Intrident kay Tianzmin, ngunit aksidente niya itong nakita sa elevator. Niyaya siya ni Tiki Sands na maghapunan, ngunit nagkunwari si Tianzmin na mayroon siyang kadate upang tanggihan ito, ngunit sa kalooban niya ay masaya siyang makita itong muli para tulungan ang kaibigan. Sinadya ni Intradin na ipaalam kay Tiki Sands ang pinag-uusapan nilang lugar ng tagpuan ni Tianzmin ngayong gabi at pagkatapos ay nagdahilan para umalis upang magkaroon silang dalawa ng pribadong oras. Pagkatapos ng pagsusulit, bumalik si Camden sa Shanghai kasama ito at ipinaalam sa kanya na darating ang kanyang ina upang dumalo sa exhibition. Ang anak ng ginang na nagpahiram ng pera kay Intradin ay pumunta mismo sa kumpanya para hanapin siya at humingi pa. Nakita ni Idan Titete na nag-aaway sila kaya itinulak niya ito papalayo. Ngunit ginamit niya ang pagkakataong ito upang magkunwari na masama ang pakiramdam sa kumpanya hanggang sa takutin siya ni Intradin na tatawag siya ng pulis bago ito umalis. Nalaman din ni Hakides Ehi at tinukso niya na sasabihin niya kay Camden, ngunit hindi ito inalintana ni Intradin at hinamon pa ito. Ngayon, nag-aalala siya kung paano haharapin ang ina ni Camden, ngunit inaliw siya nito na mabait ang kanyang ina. Sa araw ng pagtatagpo, nalaman ni Intradin na sumunod din si Itin at gusto siyang singilin ng pera. Banta pa niya na kung hindi niya ibibigay ang 1,000,000 yuan ay hindi siya titigilan. Habang naghahabulan ay nahulog ang kanyang telepono at nabasag ang screen.
Kaya kahit ilang beses pa siyang tawagan ni Kam Jin-woo, ay walang sumasagot. Pinapunta siya ng kanyang ina sa kumpanya para sunduin ito, ngunit nalaman niyang matagal na itong umalis. Nag-aalala si Kam Jin na tumakbo pa uwi para hanapin ito at nakita niya si In Trident na basang-basa nang dumating. Hindi niya ito sinisi kundi nag-alalang pinapalitan siya ng damit, habang siya naman ay nagpaliwanag sa kanyang ina na bigla ang naging abala ito. Hindi rin nagduda ang ina ni Kam Jin sa kanya, ngunit may mahalaga siyang kailangang gawin at kailangang lumipad pabalik, kaya hindi na sila makakapagkita pa sa ibang araw ni Trident. Sa oras na ito, ikinuwento rin ni Trident sa kanya ang lahat ng kanyang sitwasyon kung saan kailangan niyang umutang sa lahat ng kamag-anak. Ngunit malamig pa rin sila at nagpumilit na bayaran niya ang utang sa maikling panahon, kung hindi ay idedemanda siya. Dumating pa si 18 upang maningil, kaya kinailangan ni Trident na takasan muna ito. Pagbalik niya sa tagpuan, nakaalis na si Kam Jin at ang kanyang ina. Bagamat naunawaan ang sitwasyon ng pamilya nito, mas lalong naawa si Kam Jin sa kanya, kaya nag-alok siyang magpakasal. Gusto niyang bigyan siya ng ligtas at masayang pamilya, ngunit humingi si Trident ng isa pang taon. Kapag nabayaran na niya ang lahat ng utang, doon pa lang niya pag-iisipan ang susunod na hakbang nila. Sinabi ni Kam Jin na itagpo niya si 18 sa kanya dahil may paraan na siyang harapin ito. Kaya naman, nagpanggap silang dalawa sa harap ni 18 para isipin nitong malaking pagkakataon si Kam Jin na mag-invest ng higit sa 5 milyong yuan. Pagkatapos, nagkunwari si Kam Jin na nagagalit dahil malaking halaga ang utang ni In Trident, kaya nagmungkahi siyang maghiwalay sila. Kasunod nito, ipinakita pa niya kay 18 ang lahat ng perang ginastos niya para rito habang nagde-date sila at pinabayaran niya ito kay 18. Ayaw na nitong magkaroon pa ng gulo, kaya agad itong tumakas at hindi na naglakas loob na maningil pa. Sa kabilang banda, si Tien Min En ay nalasing sa pakikipag-ugnayan sa kliyente, kaya hindi na siya makatayo ng maayos na nagbigay ng pagkakataon sa isang kasamahan na samantalahin siya. Mabuti na lang at nalaman ni Teeth Isenyu ang nangyari, kaya pinigilan niya ito at iniuwi siya. Nakita rin ni Tien Min A na suot pa rin niya ang kurbatang ibinigay niya. Ngunit hindi pa rin inamin ni Teeth Isenyu ang kanyang nararamdaman at iniuwi lang siya pagkatapos ay agad na umalis. Biglang nakita ni Hakidith Isi ang ama ni Kam Jin malapit, kaya tinawagan niya ito. Pagkatapos ay sinabi ni Kam Jin kay In Trident na kailangan niyang umuwi ng ilang araw, ngunit para sa ina niya. Sinabi rin niya na plano niyang isama ito pa uwi sa kanyang ina sa panahon ng Lunar New Year, kaya hindi ito nagduda. Maagang maaga, nag-impake ng kanyang bagahe si Kam Jin upang umalis, ngunit nakita niya ang kanyang kasintahan na mahimbing na natutulog sa tabi niya, kaya nag-aalangan siyang umalis. Ngunit kailangan pa rin siyang umalis at sana ay makabalik siya sa piling nito sa lalong madaling panahon. Pagdating niya sa kumpanya, narinig niya ang matinding pagtatalo mula sa opisina ng kanyang ina. Nang makita ang kanyang ama na dating nakulong at pinalaya ng maaga dahil sa stroke, napuno ng matinding galit ang mga mata ni Kam Jin. Tinanong niya ang kanyang ina tungkol sa pagtatalo, ngunit nanahimik lang ito at umiwas. Napakabigat ng hapunan ng pamilya. Naalala ni Kam Jin ang sinabi ni Director Long na ang kumpanya ay nalulugi ng husto at ubos na ang pondo. Lumalabas na ang kanyang ama ay gumawa na ng maraming pagkakamali noon, nandaraya at nag-iwan ng utang na pinasa ng kanyang ina. Kahit ngayon, nagbabalak pa siyang ipasok sa kulungan ang kanyang ina at mag-iwan ng utang na higit sa 200 milyong yuan. Dali-daling namagitan ang ina, sinabing huwag niyang ibenta ang bahay sa Shanghai at siya na ang bahala dahil ayaw niyang pasanin nito ang utang niya. Kasabay nito, nakita ni Tien Min A ang kanyang dating kasamahan at inalok siyang pumunta sa office para pamahalaan ang market ng Eatron Love App. Ngunit nag-alinlangan siya, hindi na siya kasing desidido tulad ng dati dahil sa nararamdaman niya kay Teeth Essence, kaya humingi siya ng karagdagang oras para mag-isip. Nang ibahagi niya kay In Trident na nag-aalangan siya sa pagitan ng pag-ibig at karera, pinayuhan siya ni In Trident na samantalahin ang pagkakataon, huwag hayaang magsisi sa huli. Pagdating ng AC, umuwi si Trident at nagbigay ng malaking angpao sa kanyang ina. Nagulat ang kanyang ina at ayaw tanggapin. Sinabi ni Trident na iyon ay ang kanyang bonus at 2 buwang sweldo. Nais niyang gastusin ng kanyang ina ng maluwag. Bukod pa rito, plano rin niyang dalhin ang kanyang ina sa Shanghai upang manirahan. Sa kabilang banda, nanatili si Kam Jin sa kumpanya kasama ang kanyang ina, abala sa problemang pinansyal. Tinawagan siya ni Trident upang batiin ng maligayang bagong taon. Masaya rin niyang ikinuwento ang tungkol sa magandang tanawin ng pag-ulan ng niebe sa probinsya. Kahit malayo sa isa't-isa, naaalala pa rin nila ang bawat isa at hindi kumupas ang kanilang pagmamahalan. Natuklasan ni Kam Jin na ninakaw ng kanyang ama ang selyo ng kumpanya, kaya napilitan ang kanyang ina na ikulong siya. Plano niyang tumawag sa pulis, ngunit pinigilan siya ng kanyang ina dahil ayaw niyang makulong muli ang kanyang ama. Sa gitna ng kaguluhan, naitulak ng ama ang ina at nawalan ito ng malay, kaya kinailangan siyang dalhin sa ospital. Sa ospital, ibinunyag ni Boss Long na matagal nang mahina ang katawan ng kanyang ina, ngunit inilihim niya ito at lumala ang kanyang kalusugan kamakailan. Sinisisi ni Kam Jin ang kanyang sarili sa hindi niya pagkaalam, ngunit inaliw siya ni Boss Long na nagsabing ipinagmamalaki siya ng kanyang ina. Sa kabutihang palad, matagumpay ang emergency operation, ngunit nanatili pa rin sa koma ang ina. Nang makita ang kanyang ina na nakahiga doon, naaalala niya ang mahihirap na araw noon kung paano sila nagtulungan ng kanyang ina. Ang pagmamahal ng kanyang ina ay nagbigay sa kanya ng matinding sakit dahil hindi pa rin niya ito napoprotektahan. Kahit na nasa ospital pa ang kanyang ina, pinipilit pa rin ng kanyang ama na pamahalaan ang kumpanya
Ngunit mahigpit na tumanggi si Camdens dahil ito ang habambuhay na pinaghirapan ng kanyang ina upang mapanatili. Ngunit pinantaan siya ng kanyang ama na hahanapin niya ang kanyang kasintahan, kaya nagalit si Camdens dahil ayaw niyang maapektuhan ito ng problema ng kanilang pamilya. Tungkol naman sa kumpanya, ito ang pinaghirapan ng kanyang ina at desidido siyang panatilihin ito anuman ang mangyari. Ipinabatid ni Boss Long na naniningil ang investment fund ng 150 milyong yuan sa loob ng 15 araw. Hiniling ni Camdens kay Ate Long na maghanda ng plano para umutang sa bangko at magbayad. Dahil sa dumaraming utang, napilitan siyang ibenta ang lahat ng kanyang ari-arian. Nagpasya siyang huwag nang bumalik sa Shanghai. Nang tumawag si Sensd para magkumusta dahil matagal silang hindi nag-usap, sinabi lang ni Camdens na abala siya sa mga isyu ng pamilya, hindi na niya maipagpapatuloy ang pananaliksik. At hiniling niya kay Sensd na pamahalaan ang laboratorio. Napabigat ang pasanin kay Camden. Balak niyang mag-text kay Intridin na hindi pa siya makakabalik sa Shanghai, ngunit tumawag ito. Nakita ni Intridin na namumula ang kanyang mga mata sa screen at nag-aalala itong nagtanong, ngunit maingat niyang itinago ang lahat. Sinabi niya na posibleng makabalik pa siya pagkatapos ng 2 buwan dahil may sakit ang kanyang ina, ngunit tiniyak niya rito na hindi ito malubha. Kahit ibinaba na ang telepono, puno ng pag-aalala si Camden tungkol sa kanyang malabong kinabukasan. Pagkatapos ng holiday, masiglang bumalik sa trabaho si Intridin. Isang sorpresang kagalakan ang dumating ng ipahayag ng kumpanya ang malaking bonus sa katapusan ng taon. Lalo na di ang kanilang grupo ay nakatanggap ng mas malaki kaysa sa nakaraang mga taon. Sa puso niya, sabik si Intridin na ibahagi kaagad ang magandang balita kay Camden. Ngunit siya sa kabilang linya ay nalulunod sa mga utang ng kumpanya, kaya tila hindi siya interesado sa tawag niya. Si Camden ay abala sa trabaho at si Tridin naman ay abala rin sa sarili niyang trabaho. Ngunit ang matagal na katahimikan mula sa kanya ay nagbigay bigat sa kanyang damdamin. Paulit-ulit niyang tiningnan ang telepono at nadismaya siyang pinatay ito. Lahat ng tawag niya ay hindi niya nasasagot dahil abala siya sa pakikipagpulong at pag-uusap tungkol sa negosyo. Sa huli, nag-iwan si Tridin ng text message. Umaasa na tatawag siya pabalik kapag libre na ito. Pag-uwi ni Camden na lasing, patuloy pa rin na nagriring ang telepono. Sa oras na ito, sinagot niya ang tawag at sa kanyang nanginginig na boses, sinabi niyang namimiss niya ito. Ipinaliwanag niya na kinailangan niyang uminom dahil sa trabaho. Nagmadaling ipinagmalaki ni Intridin ang tungkol sa bonus na malapit na niyang matanggap, sapat na upang mabayaran ang utang at para makapamuhay sila ng masaya. Bigla siyang nakaramdam ng pangamba, kaya tinanong niya ito kung mananatili silang magkasama magpakailanman. Natahimik si Camden sandali, pagkatapos ay mahina niyang sinabing mahal niya ito at umiwas sa tanong. Nang gabing iyon, nagkita si Giens Min at Tiki Isen. Ibinahagi niya ang kanyang pangarap na maging isang matagumpay na babae bago ang edad na 35. Pinuri siya ni Tiki Isen na nalampasan na niya ang kanyang mga kaedad, ngunit pakiramdam pa rin ni Min ay hindi pa ito sapat. Palagi siyang gustong umangat pa. Masigla niyang sinabi na malapit na siyang pumunta sa Amerika para magtrabaho. Kahit nagulat at malungkot sa loob, binati pa rin siya ni Tiki Isen ng tagumpay. Ang totoo ay umaasa si Tianmin na pipigilan siya nitong umalis, ngunit hindi ito nangyari. Umiyak siya ng umiyak at sinabi kay Tridin na mahal niya talaga si Tridin. Aalis na siya kinabukasan kaya hindi na siya mahahatid ni Tridin. Kaya pinayuhan niya sina Tridin at Camden na mamuhay ng masaya. Kinabukasan, pumunta si Tiki Isan sa airport para ihatid si Min Eni. Niyakap niya ito ng mahigpit. Ayaw bitawan, ngunit sa huli ay binati pa rin siya ng maagang tagumpay sa kanyang mga pangarap. Kasabay nito sa Beijing, pumunta si Hakidith Ifi sa kumpanya ni Camden para mag-apply bilang assistant ng presidente. Dahil sa pagpipilit niya, agad na pumayag si Camden, lalo na nag-intern siya noon sa Huawei Securities. Nagulat si Boss Long na malapit nang maubos ang account ng kumpanya at may utang pa silang mahirap singilin sa Suzhou. Kaya binat pa siya si Camden na siya mismo ang pupunta sa Suzhou upang ayusin ito. Nakita ni Tidis Ifi ang hirap at balak niyang tawagan si Tridis para humingi ng tulong, ngunit pinigilan siya ni Camden. Nakakagulat, pinuri ni Tidis Ifi si Intridin dahil sa pagiging matatag, independent, at hindi tulad ng inakala niya na isang taong gahaman sa pera. Humingi ng pabor si Camden kay Tidis Ifi dahil aalis siya para mag-business trip bukas. Kailangan niyang ingatan ang selyo ng kumpanya. Huwag itong ipakuha kaninuman at magtiwala lang sa kanya at kay Ate Mai. Nagkataon, may business trip din si Tridin sa Suzhou kinabukasan, kaya nagpadala siya ng video kay Camden para panoorin. Sa Suzhou, pinuntahan ni Camden ang partner company para singilin ang utang. Matigas niyang sinabi kay Boss K na kailangan nilang ayusin ito sa pagkakataong ito, kung hindi ay hindi siya aalis. Ngunit nang sabihin ng empleyado na dadalhin siya sa accountant, dinala siya sa basement. Doon, may grupo ng mga lalaki na may hawak na pamalo ang sumugod at pinagbubugbog siya. Kahit lumaban si Camden ay hindi pa rin siya nanalo. Sa mismong sandali na iyon, bumaba rin si Tridin sa basement. Nang makita ang labanan, nagmamadali siyang tumawag sa pulis, ngunit hinila siya ng kanyang kasamahan, kaya hindi niya alam na si Camden ang binubugbog. Pagbalik sa Shanghai, tinawagan ni Tridin ang kanyang ina. Sinabi ang tungkol sa malaking bonus ng kumpanya at nabayaran na niya ang utang sa tiyahin at may sobra pa siyang gustong ibigay sa kanyang ina. Inimbitahan niya ang kanyang ina na pumunta sa Shanghai para magbakasyon at ipinakilala ang kanyang kasintahan.
Sa oras na ito, gusto lang niyang makasama si Camden, ngunit hindi niya alam na palihim siyang tinitingnan nito mula sa malayo. Dahil sa kanyang kaawa-awang hitsura, hindi siya naglakas loob na lumapit, tumawag lang siya para makipag-usap at palihim na nagmamasi. Nang makita ang isang bata na tumatakbo patungo rito, nagdahilan siyang mayroong bata na muntik nang matumba sa tabi niya. Nagtanong si Intrading tungkol sa kalusugan ng kanyang ina, ngunit nagsinungaling pa rin si Camden na maayos ang lahat. Ibinaba nila ang telepono. Napuno ng bigat ang puso ni Camden dahil sa pasanin ng pamilya at sa simpleng hiling ni Trading. Sinabi niya sa sarili na marahil ay hindi niya mabibigyan ito ng kaligayahan. Sa katapusan ng linggo, biglang umuwi si Trading para bisitahin si Camden at ang kanyang ina. Tahimik na nakatayo si Camden sa ibaba, nakatingin sa kanilang apartment. Samantala, tumawag ang pulisya at hiniling siyang pumunta sa istasyon para imbestigahan ang sinasadyang pananakit sa kanyang ama. Sa sandaling ito, habang naghahanda si Trading sa pag-alis, tumawag si Camden at malamig na sinabing makikipaghiwalay siya at pinatay ang tawag. Pag-uwi, lasing na si Camden. Nakita siya ni Hakidith Efi sa ganitong kalagayan. Sinabi niya na may utang pa siyang 200 milyong yuan at kakahati lang nila. Alam niya na nagsikap itong magbayad ng utang, ngunit ayaw niya itong makita muli dahil natatakot siyang saktan siya ng kanyang ama. Pagdating ni Intrading nakita niya itong lasing at tinanong kung ano ang nangyari. Hindi siya makapaniwala na bigla na lang siyang makikipaghiwalay, ngunit nang bumaba si Hakidith Efi mula sa itaas, nagkamali ng pagkakaintindi si Trading na may relasyon silang dalawa ng palihim. Gayunpaman, hindi nagpaliwanag si Camden na nahimik siya para isipin ni Trident na mayroon silang relasyon ni Tidith. Masakit sa kalooban ni Trident na bayaran ang upa sa bahay at binalik ang kasulatan ng utang na nilagdaan nilang dalawa noon. Nang ibalik ni Camdengo ang kasulatan ng utang, formal na silang naghiwalay. Gusto ni Tidith na magpaliwanag siya, ngunit na nahimik lang siya. Iniisip na mas mabuti iyon upang hindi na ito umasa pa. Kahit mahal pa rin nila ang isa-ki-isa, pinaghiwalay sila ng bigat ng buhay. Ang masasayang alaala ngayon ay parang sugat na kumikirot sa puso ng kanilang dalawa. Pagbalik sa apartment, mabigat ang bawat hakbang ni Intrading. Masakit ang tiyan. Pagkapasok pa lang niya, nawalan siya ng balanse at bumagsak sa malamig na sahig. Kinabukasan lang, nang dumating si Idan Tidedi, siya ay nagising ngunit malabo ang kanyang mga mata at tinawag niya ang pangalan ni Camden. Kinailangan siyang isugod sa ospital. Sinabi ng doktor na dahil ito sa matinding stress na naging sanhi ng paghina ng kanyang katawan. Ngunit sa puso niya, gusto lang ni Intrading na mag-isa niyang tiisin ang sakit. Tahimik na tumulo ang kanyang luha. Tahimik siyang tinulungan ni Idan Tidedi na mag-ayos ng mga gamit upang umalis sa bahay na ito. Ang pagsara ng pinto ng inuupahang kwarto ay nag-iwan ng puwang sa mga alaala ni Camden sa kanyang puso. Sa oras na ito, si Camden din ay namumuhay sa paghihirap, humina ang kanyang kalusugan at napagod ang kanyang isip kaya naisip niyang nasa tabi niya si Trading. Malumana siyang inaaliw ngunit ang realidad ay malupit. Biglang tumawag si Intrading kay Min A. Nagbalita na magpapakasal siya kay Idan Tidith. Isinakripisyo niya ang kanyang trabaho upang alagaan siya at ngayon ay siya na lang ang tanging tao sa tabi niya. Ang balitang ito ay ikinagulat ni Tien's Min A. Nagmadali siyang nagpadala ng mensahe kay Camden. Pagdating niya, si Trading ay nakasuot ng napakagandang wedding dress ngunit nasa tabi niya si Idan Tidith. Humingi si Camden ng pribadong usapan. Tinanong niya kung bakit niya pinili si Idan Tidith. Kung mahal ba talaga niya ito o para lang maghiganti sa kanya. Inamin niya na hindi siya karapat-dapat magtanong. Sinabi niya na kung tunay itong pag-ibig, bibigyan niya sila ng basbas. Nagpasalamat si Trading at hiniling na huwag na siyang magpakita pa sa kanya, kaya pumayag si Camden at umalis. Nang tuluyan siyang mawala sa paningin, napaluhod si Intrading. Hindi na niya napigilan ang pagluha. Lumipas ang 6 na taon, parang sapat na iyon para burahin ang lahat, ngunit pinagtagpo silang muli ng tadhana sa pamilyar na Giffin, ang assistant ni Trading, na humahanga sa reputasyon ni Boss Cam. Ay masayang inanyayahan siyang maghapunan. Malungkot na sinabi ni Camden na hawak pa rin niya ang lumanyang numero ng telepono, ngunit matagal nang umalis si Trading. Nang makita ang singsing sa kamay nito, hindi niya maiwasang malungkot. Sa party, maingat na inalok ni Hakidith Efi si Camden ng inumin, ngunit nang inalok siya ni Trading, tinanggap niya itong inumin, inalala pa ni Camden ko ang kanilang mga lumang alaala. Napansin ni Boss Vin na magkakilala sila at inalok silang mag-golf na tatlo. Sa buong lakad, palaging inaalagaan ni Hakidith Efi si Camden, na nagpahirap sa kalooban ni Trading. Hindi rin komportable si Camden. Patuloy siyang umiinom ng alak para kalimutan ang kanyang kalungkutan. Nang lumabas si Trading naghihintay na si Camden. Gusto lang niyang magtanong tungkol sa kanyang buhay, ngunit malamig siyang sinagot nito. Pagbalik sa silid, nakatanggap si Trading ng tawag mula kay Tien's Min A. Ikinuwento niya ang tungkol sa pagkikita nila ni Camden, kaya nag-alala si Min A na gusto siyang bisitahin, ngunit sinabi ni Trading na ayos lang siya. Samantala, si Camden, dahil sa pananakit ng kanyang tiyan at ang imahe ng singsing sa kamay ni Trading ay lalo siyang na-stress. Kinabukasan, narinig ni Trading ang balita na isinugod sa ospital si Camden dahil napilitan siyang uminom ng sobra kagabi kaya nagmadali siyang pumunta sa ospital. Naroon si Hakidith Efi, inaalagaan siya at nag-aalala na baka magbago ang desisyon ni Camden tungkol sa paglalaro ng bowling dahil sa kanyang ex, ngunit iginiit niya na hindi na siya magbabago. Ipinaalala ni Hakidith Efi na kasal na si Trading. 4 na taon na ang nakalipas sa Hong Kong. Nakita ni Camden na may suot na wedding ring si Idan Tididi at narinig niyang bumili na sila ng
ng bahay. Nang bumisita si Trading, pinalitan niya si Hakides Afi sa pagpapakain sa kanya. Tahimik niyang itinapon ang baukwet sa basurahan at umalis. Pagbalik sa kumpanya, iminungkahi ni Trading sa kanyang boss na palitan ang taong namamahala sa proyektong ito. Ngunit hindi pumayag ang boss dahil si Chairman Wang, ang malaking partner, mismo ang humiling na siya ang gumawa. Nagulat ang boss dahil palagi niyang inaayos ng mabuti ang lahat. Sinasabi niya na may sarili siyang dahilan, ngunit ang sinabi ng kanyang boss ang nagpabago ng isip niya, patuloy niyang tinanggap ang proyekto. Paglabas ng silid, narinig niya ang balita na ang kalaban ni Lansdale, si GET, ay inusod ang petsa ng paglulunsad ng bagong sapatos kasabay ng Lansdale, kahit hindi pa siya tuluyang gumagaling. Agad na bumalik si Camden sa kumpanya mula sa ospital. Kung hinahamon, lalaban siya hanggang dulo at nagdesisyong siya mismo ang mamumuno sa programa ng paglulunsad. Sa press conference, ipinakilala ni Camden ang bagong produkto bilang CV ng Lansdale. Pinuri ng assistant ni Trading ang panig ni GET na masigla habang ang Lansdale ay medyo tahimik. Gayunpaman, tiwala si Camden na nagpresenta, inihambing ang sapatos ng Lansdale. Sa kay GET, inilabas ang huwad na datos ng kalaban. Pinatunayan na mas mahusay ang kanilang produkto sa shock absorption, elasticity at tibay. Sa oras na ito, pinuri ng assistant ni Trading si Camden dahil nauna siya ng isang hakbang, ngunit malamig na sinabi ni Trading na matindi ang kompetisyon sa merkado ng sapatos para sa kanilang dalawa. Nang tanungin tungkol sa presyo, sinabi ni Camden na hindi siya nag-aalala sa presyo ng puhunan, gusto lang niya ng magandang produkto. Sinabi niya na mayroong taong nagsabi sa kanya na gumawa siya ng sapatos na magpapaibig sa pagtakbo kahit sa mga taong hindi mahilig tumakbo. Kaya naman, ang presyo ng sapatos ay magiging abot kaya para sa lahat. Pagkatapos ng press conference, hinanap ng grupo ni Trading si Camden para pag-usapan ang tungkol sa investment, ngunit tumuto si Kides. Gayunpaman, gusto pa rin ni Camden na makipagkaibigan dito upang madali silang magkausap at makapag-usap tungkol sa negosyo, ngunit umiwas si Trading at sinabi sa kanyang assistant na makipagkaibigan na lang. Kinagabihan, nagkita silang dalawa para maghapunan upang pag-usapan ang negosyo. Diretsong tinanong ni Trading at kinumbinsi siyang mag-invest sa bowling. Sumagot si Camden na malamang ay marami itong sinikap kaya sa loob lang ng 6 na taon ay nasa mataas na posisyon na siya. Tiningnan niya ito at tinanong ang kanyang opinyon tungkol sa disenyo ng sapatos ng kanilang kumpanya. Tiwala si Camden na magbibigay iyon ng matatag na pinansyal sa kumpanya. Hindi ito itinanggi ni Trading at kahit hindi sila nagkukulang sa pondo, ang suporta mula kay Chairman Wang ay magiging malaking kalamangan para sa bansa. Nararamdaman ni Camden na nanatili pa rin ang pagiging desidido ni Trading sa trabaho tulad ng dati. Tinanong niya ang dahilan ng kanyang pagpunta sa Hong Kong, ngunit pinutol niya ito dahil hindi iyon konektado sa trabaho. Inulit ni Camden na walang intensyon ang Lansdale na tumanggap ng investment para sa bowling at hindi rin nila kailangan ng pondo. Nagmungkahi si Trading na magpadala ng ibang tao mula sa Wang Group upang makipag-usap, ngunit diretso pa rin siyang tumanggi. Nang makita ito, aalis na sana siya ng idiin ni Camden na kahit ano pa ang mangyari ay hindi sila tatanggap ng investment. Bigla, ang may-ari ng restaurant na matagal nang mailihim na pagtingin kay Camden ay napansin na may kasama itong ibang babae na yon. Naghanda pa siya ng isang espesyal na cake para rito. Nang makita ang matinding reaksyon ni Trading, lumapit siya at tinanong si Camden kung may utang ba siya rito. Kung hindi utang na pera, mas mahirap bayaran ang utang na damdamin. Inilagay niya ang cake sa harap niya, tinatanong kung may nararamdaman ba ito sa kanya. Hindi pa man nakakasagot si Camden ay na-realize na niyang kaibigan lang ang turing nito sa kanya. Dali-daling tinanggihan ni Camden ang cake at umalis bago pa matapos kumain. Pagbalik sa opisina, nakita ni Trading na nagpadala ng friend request si Camden sa WeChat, ngunit hindi niya ito tinanggap at nagtrabaho siya ng buong gabi. Kinaumagahan, kinausap ni Trading ang kanyang assistant dahil mahigpit na tumanggi si Camden sa investment, balak niyang lapitan ang maliliit na shareholders ng Lansdale. Kahit na wala silang karapatang magdesisyon tungkol sa trading box, maaari niya silang gamitin para bigyan ng pressure si Camden dahil alam nito ang kahihinatnan kung magagalit ang mga shareholders. Kinabukasan, pumunta silang dalawa sa Xiamen para makipagkita kay Boss Lee, isang shareholder na naglalaro ng tennis. Nang makita si Trading agad niyang nahulaan na dumating ito para sa investment project, ngunit sinabi niyang hindi siya nagmamadali at inanyayahan siyang maglaro ng tennis kasama siya. Hindi sanay si Trading maglaro ng tennis, kaya tuloy-tuloy siyang natalo at napagod ng husto. Sa sandaling iyon, dumating si Camden inalalayan siya at pinalitan siya sa pakikipaglaban kay Boss Lee. Sunod-sunod na natalo si Boss Lee at humingi siya ng tigil sa laro. Dahil personal na dumating si Camden upang pigilan siya, ayaw ni Boss Lee na pag-usapan ang tungkol sa investment kay Trading, kaya agad itong umalis. Sa panig ni GAC, si Boss Chim, matapos malampasan ni Camden, ay galit na inutusan ang kanyang assistant na hanapin si Kent D, ang namamahala sa research ng produkto ng Lansdale para suhulan. Ibinigay ng assistant ang kontrata na may selyo na nangakong magbibigay ng malaking halaga kung pipirmahan ni NSD. Ngunit tumanggi si NSD, ayaw niyang magtaksil sa kanyang mga kasamahan kahit kaakit-akit ang halaga. Nang ipagmalaki niya kay Hakides Afi ang pagtanggi niya sa malaking alok, biglang lumabas si Camden. Nagbiro si Sales, di nabawiin niya ito sa pamamagitan ng masarap na pagkain. Nang paalis na sana, nakatanggap si Camden ng balita na nalasing si Trading habang nakikipagkita sa mga investors. Agad niyang iniwan ang kanyang kaibigan upang hanapin ito. Sa oras na iyon, si Trading ay nakikipag-usap tungkol sa investment deal sa isang lalaki, ngunit patuloy siyang pinipilit nitong uminom ng alak.
Nang dumating si Kam Gen-e, inakala ni Trident na inutusan niya ang isang tao para takutin siya. Nagtataka siya na sa tuwing nakikipagkita siya sa mga shareholder, bigla siyang lumalabas sa tamang oras. Alam din niya na sa loob ng 2 araw ay tumakbo siya sa kung saan-saan para hanapin ang mga shareholder, ngunit walang pumayat. Sa kanyang kalasingan, pilit siyang naghanap ng taxi, ngunit hindi siya nakakuha. Nag-alok si Kam Gen-e na ihatid siya, ngunit hindi siya sumagot. Sa huli, dahil sa sobrang kalasingan, sumakay siya sa kotse, ngunit pinili niyang umupo sa likod. Sinabi niya sa kanyang pumikit muna sandali at tumakbo siya upang bumili ng gamot para rito. Sa kanyang pagkalasing, naaalala niya ang pagkakataong binilhan niya siya ng gamot. Kinabukasan, habang nagja-jogging si Trident sa treadmill, may dumating na lalaki para mag-ehersisyo. Mali ang kanyang teknik sa pagtakbo, itinuro niya ang tamang paraan ng pagtakbo na minsan ding itinuro ni Kam Gen. Ang kanyang tanong kung siya ay profesional, sinagot niya na tinuruan lang siya ng kaibigan. Bigla, nahulog ang kanyang cellphone sa ilalim ng makina. Ginamit ni Chaitong ang magkabilang kamay upang itaas ang makina para tulungan siyang kunin iyon. Pagkatapos, nagkomento siya tungkol kay Ding Chaitong. Si Ding Chaitong talaga ay hindi pangkaraniwan, kaya pala hindi siya malimutan ng boss na si Kam sa loob ng 6 na taon. Kaya kung gusto niyang makuha ang training box, kailangan niyang puntiryahin ang kahinaan ni Kam Yang, at iyon ay si Chaitong. Dahil wala siyang nakumbinsing mamumuhunan, nilapitan ni Kam Yang si Chaitong. Sinabi niya na kung gusto niyang malaman kung bakit tumanggi siyang mamuhunan, samahan siya sa Beijing. Ginamit niya ang pagkakataong ito upang makipagkaibigan sa WeChat sa kanya. Kinuwento ni Chaitong kay Song Mingmei ang tungkol dito. Pinayuhan siya nito na kung ayaw niyang pumunta sa Beijing ay huwag na siyang pumunta. Ngunit para sa posisyon ng executive director, desidido si Chaitong na kunin ang proyektong ito. Sinabi ni Mingmei na tingnan niya si Kam Yang. Tratuhin si Kam Yang bilang isang normal na customer. Gamitin ang kanyang kaalaman tungkol sa kanya para makuha ang kontrata. Nang araw na iyon, nalampasan nilang Dang ang record ng benta, mas mataas kaysa kay Shuchai. Upang magdiwang, nagdao si Kam Yang at ang kanyang matalik na kaibigan ng isang masayang selebrasyon. Kinabukasan, umalis si Ding Chaitong at Kam Yang papuntang Beijing, kung saan matatagpuan ang punong tanggapan ng kumpanyang pinamamahalaan niya. Sa kanilang paglalakbay, mahinang nagtanong si Kam Yang, tila nagpapaalala ng alaala kung nakabalik na ba siya sa Beijing. Binalaan niya siyang dapat niyang pag-aralan ng mabuti ang langdang sa Beijing. Nakita ang dedikasyon at kaseryosohan ni Kam Yang sa trabaho. Naramdaman ni Chaitong ang bahagyang pagkabighani sa kanyang puso. Pagbalik, marahil dahil sa labis na pagod, nakatulog si Kam Yang at hindi sinasadyang sumandal ang ulo niya sa balikat ni Chaitong. Ang sandaling iyon ay nagpaalala sa kanya ng nakaraan, isang pakiramdam ng pagnanais na protektahan siya ay bumulwak. Hindi mapigilan ang sarili, ang kanyang kamay ay mahinang dumampi sa kanyang mukha tulad ng dati. Sa mismong sandaling iyon, habang tinitingnan ni Ding Chaitong ang mensahe mula kay Feng Sheng, nagising si Kam Yang. Nagmamadali siyang humingi ng paumanhin, sinabing kadarating niya lang, at pagkatapos ay nagpakita siya ng interes na magtanong tungkol kay Feng Sheng. Tila gustong magtanong pa ni Kam Yang tungkol sa relasyon niya kay Feng Sheng, marahil ay dahil lang sa pag-uusisa tungkol sa isang matandang kaibigan. Kinaumagahan, nahihiyang ikinuwento ng assistant ni Kam Yang ang tungkol sa paghawak ni Ding Chaitong sa kanyang mukha. Binalaan pa niya si Kam Yang na mag-ingat at huwag magpaloko kay Chaitong. Sa kabaliktaran, tila masigla si Kam Yang sa pagiging malapit na ito. Inatasan niya si Hao Chen na alamin ang tungkol kay Chaitong at masiglang nangako ang assistant na iimbestigahan niya ito ng husto. Hindi lalaktawan ang pinakamaliit na detalye, kasama na ang status ng kasal niya. Nang malaman niyang single pa si Ding Chaitong, hindi maitago ni Kam Yang ang kanyang tuwa. Sa parehong araw, nasaksihan ni Ding Chaitong ang seremonya ng pagpirma ng kooperasyon sa sports broadcasting ng Langdang. Lihim niyang naisip, unti-unting nagiging katotohanan ang pangarap ni Kam Yang tungkol sa Sport Matrix. Pagkatapos ng seremonya, hinanap ni Kam Yang si Ding Chaitong ngunit hindi niya ito nakita. Nag-text siya para imbitahan siyang maghapunan sa kanyang bahay. Pinayuhan ni Song Mingmei si Chaitong na tanggapin ang imbitasyon, gamitin ang pagkakataong ito para umangat at tumaas ang sweldo. Kaya binalak ni Ding Chaitong na isuot ang puting damit na ipinakita niya sa kanya, ngunit habang papunta sa villa ni Kam Yang, bigla siyang nagbago ng isip at nagmaneho papunta sa universidad. Samantala, abala si Kam Yang sa paghahanda ng isang maingat na hapunan para salubungin siya. Sa huli, nakatanggap siya ng text na nagsasabing hindi siya makakapunta. Nagpalakad-lakad si Ding Chaitong sa campus. Ang mga alaala niya noong kolehiyo, kasama si Kam Yang ay nagbalik na nagdulot ng kaguluhan sa kanyang puso. Biglang umulan, tumakbo si Ding Chaitong sa paborito niyang convenience store at nagkataong nakita niya si Kam Yang. Inabot niya sa kanya ang tissue para ipunas niya sa sarili. Sinabi ni Chaitong na ayaw niyang pumunta sa bahay niya dahil kasal na siya. Nag-alinlangan si Kam Yang na may gustong sabihin, ngunit pinutol ito ni Chaitong. Ayaw niyang makinig. Sinubukan pa rin niyang makipag-usap ngunit humanap siya ng isang sulok upang umupo. Dahil ayaw siyang gambalain, umupo si Kam Yang mag-isa sa beranda. Sa sandaling ito, may isang estudyanteng babae ang nakakilala kay Ding Chaitong bilang isang outstanding former student ng universidad. Nang makita siyang malungkot, inanyayahan siya ng bata sa loob ng bahay at pinuri pa ang kagandahan ng kanyang kasintahan at hinangaan ang kanilang pangmatagalang pag-ibigan. Malungkot na sinabi ni Ding Chaitong na naghiwalay na sila, ngunit naniniwala pa rin ang bata na magkakabalikan sila. Bumalik ang bata dahil naghihintay pa rin siya sa ulan. Pagkatapos ng ilang baso ng alak,
alak, lasing na lasing si Ding Chaitong kaya tinawagan ng estudyanteng babae si Kamyang para ihatid siya sa villa nito. Hindi inaasahan ni Ding Chaitong na ginagamit pa rin niya ang kanyang kaarawan bilang password ng bahay. Sa kanyang kalasingan, bulong ni Chaitong na hindi, mahinahong sinabi ni Kamyang na basa ang kanyang jacket, kaya hubarin niya ito. Ngunit si Chaitong, na kalahating gising at kalahating tulog, ay sinabing ayaw niyang makita ang damit sa loob. Nakiusap siyang kumuha siya ng tubig, ngunit nang bumalik siya, nakita niyang suot na niya ang damit na ipinagmalaki niya sa kanya. Kinabukasan, nagising si Chaitong at nakita niyang naghanda na si Kamyang ng gamot sa hangover at damit para sa kanya. Sa labas, nakita niya siyang nagluluto ng almusal. Nahihiya siyang humingi ng tawad sa abala at nag-alalang nagtanong kung may nasabi ba siyang hindi maganda dahil siya ang pinakamahalaga niyang customer. Binanggit niya ang tungkol sa pamumuhunan sa chaining box. Ngunit sinabi ni Kamyang na ang dahilan kung bakit siya dinala sa Beijing ay para makita niya ang sport shoe matrix na matagal na niyang pinaplano at ayaw niyang makialam ang sinumang mamumuhunan. Pinayuhan niya siyang talikuran ang proyektong ito. Gusto niya itong umunlad sa sarili nitong paraan. Hindi na papayag si Kamyang. Inakala ni Ding Chaitong na aalis na siya, pakiramdam niya wala na siyang sasabihin. Sa hindi inaasahan, inihayag ni Kamyang na alam niyang hindi pa sila kasal ni Feng Sheng at hindi pa rin sila nagkasama ni Xu Chenxi. Ang lahat noong nakaraan ay isa lamang palabas para lokohin siya at simulat sa pool, siya lang ang minahal niya. Ngunit malamig na sumagot si Chaitong na kasal na siya kay Feng Sheng sa Amerika. Nang aalis na siya, hinila siya ni Kamyang at galit na nagtanong tungkol sa kamakailang mga matatamis niyang galaw na nagpapahiwatig na may pagmamahal pa rin siya para sa kanya. Mariing sumalungat si Ding Chaitong, ikinuwento ang lahat mula sa hindi inaasahang pagkikita sa convenience store nang suot niya ang puting damit, hanggang sa pagpapanggap na lasing na isa lamang plano upang palambutin ang puso niya para makuha ang proyekto. Ang kanyang mga salita ay tila punyal na tumusok sa puso ni Kamyang, ngunit hindi siya naniniwala na ginamit lang siya nito para dito. Ngunit inakala ni Chaitong na makikita na niya ang kontrata kinabukasan, ngunit mariin pa rin siyang tumanggi. Hindi inasahan ni Kamyang na kaya niyang gawin ang mga bagay na iyon para sa trabaho. Binalak niyang tawagan si Feng Sheng upang kumpirmahin ang kanilang relasyon na nagpagalit kay Chaitong. Sinabi niya sa kanya na wala siyang karapatang makialam sa kanyang pribadong buhay at kung hindi dahil sa proyekto, ayaw na niya siyang makita pa. Pagkatapos ng pag-aaway, pareho silang nalunod sa kawalan ng pag-asa. Nawalan ng pag-asa si Kamyang na maibalik pa ang kanilang nakaraang pag-ibig kay Chaitong. Samantala, siya, pagkatapos lokohin ang sarili, ay nagdusa ng matinding sakit. Ang paghihiwalay noong nakaraan ay nag-iwan ng malalim na sugat sa kanya na nagtulak sa kanya na gumamit ng sleeping pills para makayanan at hindi man lang niya naabutan ang huling pagkikita sa kanyang ina. Ang galit niya kay Kamyang ay isang paraan talaga ng pagpaparusa sa sarili. Ang hindi alam ni Chaitong ay palihim pa rin siyang binabantayan ni Kamyang. Lumipat pa siya sa Shanghai at nakatira sa apartment building kung saan nila pinangarap na bumuo ng kanilang tahanan. Ang pagiging malapit na ito ay nagdulot sa kanya ng kagalakan at pag-aalala. Nagkasama silang tumakbo, ngunit nang hindi sinasadyang magkita sa isang intersection, tahimik silang nagtinginan at nagkahiwalay. Ang relasyon ni Song Mingmei ay hindi rin maganda nang malaman niyang nagtaksil ang kanyang asawa. Siya mismo ang humuli sa kanya sa akto, gayunpaman, naglakas loob pa siyang humingi ng isa pang pagkakataon. Hindi madaling mapalambot si Song Mingmei kaya't desidido siyang magdiborsyo at kuhanin ang buong karapatan sa kustodya ng bata. Pagkatapos magdiborsyo, nagdaos si Song Mingmei ng sarili niyang party para sa pagiging single, ngunit sa isang pagkakataon, hindi sinasadyang itinulak siya ng isang tao sa swimming pool. Sa kanyang pagkalula, nakita niya ang isang lalaking nagligtas sa kanya. Ang anino ay tila si Qin Chang, ngunit nang magising siya, umalis na ang lalaki. Gayunpaman, kinabukasan, nakita ni Song Mingmei si Qin Chang, ngunit nagpanggap siyang hindi siya kilala. Naglalaman pa rin si Song Mingmei at nagpanggap na sabihin na mayroon siyang masayang pamilya kasama ang kanyang mapagmahal na asawa at isang napaka-adorable na anak na babae. Nagpadala pa siya ng litrato ng pamilya para patunayan kay Qin Chang. Mula nang lumipat siya sa tapat ng apartment ni Chaitong, ang kanyang mga mata ay laging nakatuon sa apartment nito, tahimik na nagmamasid na parang nagbabantay ng isang mahalagang kayamanan. Ngunit sa sandaling nagsimula siyang mag-isip na ibalik ang kanilang nakaraang pag-ibig, isang hindi inaasahang pangyayari ang dumating. Ang kumpanya ng sapatos na pang-sports ni Kamyang ay biglang nasangkot sa isang media storm. Agad na pinaghihinalaan ni Xu Chenxi si Chaitong na siyang nasa likod nito, na sinasabing sadyang nagdudulot siya ng kaguluhan para pilitin silang tanggapin ang pamumuhunan mula sa kanya. Sa simula, mariing tinanggihan ni Kamyang ang haka-hakang ito. Gayunpaman, isang eksena ang nagpaalinlangan sa kanya. Hindi sinasadyang nakita niya si Ding Chaitong na lihim na nakikipagpulong at kinukumbinsi ang maliliit na shareholders sa likod niya. Ang totoo, ang nasa likod nito ay si Boss Wang. Sinadya niyang painumin ng matapang na alak si Ukson, ang atleta na nakikipagtulungan sa kumpanya ng sapatos ni Kamyang. Kinabukasan sa kompetisyon, nagkunwari siyang na-injured ang kanyang binti, ngunit ibinaling ang sisi sa sapatos ni Kamyang na dahilan ng kanyang pagkadapa. Si Ding Chaitong naman ay oportunista, ginamit
Ginamit ang pagkakataong ito para kumbinsihin ang ilang maliliit na shareholders na makipagtulungan sa investment project para pilitin ang langdang na tanggapin ito. Ngunit nang diretsahang hinarap ni Xuchenxi, hindi nagkaila si Ding Chaitong. Malamig niyang inamin na may pakinabang siya dito kaya ginawa niya ito. Lalo pang pinatibay ng pag-amin na iyon ang hula ni Xuchenxi. Ngunit sa kanyang puso, ayaw pa rin ni Kamyang na maniwala na magagawa iyon ni Chaitong. Gayunpaman, sinadya pa rin ni Ding Chaitong na sabihin na gusto niyang gamitin ito para sirain siya. Ang mapait na mga salitang iyon ay isang balakayo lamang, isang paraan ni Chaitong upang tuluyan ng putulin ang masakit na pag-ibigan na ito. Ang ikinagulat ni Ding Chaitong ay ang reaksyon ni Kamyang. Sa kabila ng pagtataksil sa kanyang tiwala, hindi siya nagalit at mahinahon lang na sinabi na sapat na sa kanya na naaalala pa niya ang pangarap niya. Hindi naapektuhan ng mga mapait na salita ni Chaitong. Palihim na nag-imbestiga si Kamyang. Mabilis niyang natuklasan ang nasa likod ng mga maling chismis at ginawa ang lahat para iligtas ang kumpanya mula sa krisis. Kinabukasan, nakipagkita si Feng Sheng kay Chaitong, kasama niya ang kanyang mapapangasawa. Habang abala ang babae sa telepono tungkol sa kasal, katatapos lang tumakbo ni na Kamyang at Wang Yi at balak nilang dumaan sa paborito nilang hotpot restaurant. Mula sa malayo, nakita niya si Chaitong na nakikipag-usap at masayang nakangiti kay Feng Sheng. Isang pakiramdam ng pagkawala ang bumalot sa kanyang puso. Kahit na ang mga salita ni Ding Chaitong tungkol sa lihim na kasal ay nagpapahirap pa rin, pinilit pa rin niyang manatiling kalmado, gusto niyang lumapit para linawin ang kanilang relasyon. Nang biglang lumitaw si Kamyang sa harap nilang dalawa, muling nagsinungaling si Chaitong. Iginiit na mag-asawa sila ni Feng Sheng. Ang pagpapahirap na iyon ay nagdulot sa kanya ng sakit at umalis siya sa kawalan ng pag-asa. Tinanggap ni Ding Chaitong na ma-misunderstood dahil lang sa takot siyang umibig muli sa kanya. Pagkatapos malaman ang katotohanan, lubos na naawa si Song Mingmei, lalo na nang makita niya si Chaitong na gumagamit ng sleeping pills upang mapanatiling matatag ang kanyang kaisipan. Hindi niya ito matiis, pinuntahan ni Mingmei si Kamyang at sinabi ang lahat tungkol sa kalagayan ni Chaitong pagkatapos nilang maghiwalay. Dahil sa kanya, nagkaroon si Ding Chaitong ng depresyon, kinailangan niyang magpagamot sa pag-iisip at hindi pa siya nakahabol sa huling pagkikita sa kanyang ina. Sa sandaling ito, napagtanto ni Kamyang ang lalim ng sakit na dinanas ni Chaitong. Naintindihan niya na hindi niya maaaring hayaan ang babaeng mahal niya na magdusa pa. Pinili ni Kamyang na umurong mula sa Joint Cooperation Project na itinuturing itong tanging solusyon upang matulungan si Chaitong na makalaya sa emosyonal na paghihirap. Agad siyang nagbigay ng utos sa kanyang assistant na si Hao Chen na ipaalam ang tungkol sa pulong ng shareholders ng training box kinabukasan. Lubos na ikinagulat ni Chaitong ang desisyong ito. Kahapon lang, mainit na ipinahayag ni Kamyang ang kanyang damdamin sa kanya. Ngunit ngayon, direkta siyang inalis ng kanyang dating kasintahan mula sa pinakamahalagang proyekto, na nangangahulugang isinara na ang pinto para maging executive director siya. Isang malalim na galit ang bumangon sa puso ni Chaitong para sa lalaking 2 beses nang humadlang sa kanyang landas sa karera. Ngunit pauwi na, hindi niya sinasadyang nakita si Kamyang. Ang mas nakakagulat, nakatayo siya doon at naghihintay sa kanya para humingi ng tawad. Ipinahayag niya ang kanyang pagsisisi sa pagpapaalis sa kanya sa training box project. Ipinaliwanag niya na gusto lang niyang maging masaya at mamuhay ng payapa. Halos ngumiti lang si Ding Chaitong, puno ng kapaitan ang boses, at sinabi sa kanya na umalis na siya sa kanyang buhay. Ang mas malalim na dahilan kung bakit hinayaan ni Kamyang na kamuhian siya ni Ding Chaitong ay upang hindi na siya magdusa pa ng emosyonal na trauma na may panganib na muling bumalik ang kanyang depresyon. Sa makatuwid, nagpasya siyang huwag ipaliwanag ang mga hindi pagkakaunawaan sa nakaraan, huwag siyang gambalain at huwag siyang mag-alala pa sa anumang bagay. Tungkol sa pagkakataon ni Ding Chaitong para ma-promote, lihim na nag-ayos si Kamyang ng mas malaking proyekto, tinitiyak na maaari pa rin siyang manominate gaya ng plano. Ngunit hindi niya alam na ang mga solong desisyon na ito ay lalo lang nagdulot ng sakit kay Chaitong. Lalo na, nang makita niya ang mga pamilyar na pagkaing niluto niya para sa kanya na ipinadala, ang matatamis na alaala ay bumalik na hindi niya mapigilan ang kanyang damdamin. Bukod pa rito, ang katotohanan na pareho silang nakatira sa iisang lugar, ang araw-araw na pagtatagpo ay lalo lang nagdulot ng gulo sa kanyang nasaktang puso. Kaya, nagpasya si Ding Chaitong na ibenta ang bahay na ito sa Shanghai, sa lalong madaling panahon at pumunta sa Hong Kong. Ayaw ni Ding Baiting na magdiborsyo at umalis ng walang anuman. Gusto niyang ipaglaban ang mga shares sa kumpanya at ang kustodya ng bata hanggang sa huli kay Song Mingmei. Nag-imbita pa siya ng isang konsultant para ayusin ito, ngunit hindi niya inaasahan na si Qin Chang pala iyon, kaya gustong magtago ni Mingmei sa kahihiyan. Dahil hindi pa nagtatagal ay ipinagmalaki niya sa kanya ang isang masayang pamilya, ngunit ngayon ay malapit na silang magdiborsyo. Nalaman ni Kamyang ang kanyang kalungkutan at nag-alok na aalis na siya upang hindi na niya siya makita, ngunit desidido pa rin si Ding Chaitong na ibenta ang bahay. Kahit na inasahan na niya ang araw
araw na ito, hindi pa rin maiwasan ni Kamyang ang panghihinayang. Bago pa man gumaling ang sakit ng paghihiwalay, humarap muli ang kanyang kumpanya sa isang bagong problema. Si Wukson, ang runner na nagtetesting ng sapatos ng kumpanya, ay biglang tumalikod at walang basihang sinabi na may problema ang sapatos ni Kamyang na nagdulot sa kanya ng pinsala sa kompetisyon. Mabilis na naging seryosong krisis sa media ang insidente na nakaapekto pa sa fundraising ng kumpanya. Nang malaman ang balita, labis na nag-alala si Chaitong. Agad siyang nakipag-ugnayan sa kanyang kasamahan para malaman ang sitwasyon at kinansela ang biyahe niya sa Hong Kong. Nagmadali siyang pumunta sa bar kung saan madalas pumunta si Wukson bago ang laro at nagdahilan na nawala ang kanyang mamahaling hikaw upang hilingi na makita ang security camera. Hindi nagtagal, nahanap niya ang clip na nagpapakita kay Wukson na sadyang sinasaktan ang sarili sa bar. Ipinadala niya ang hindi nagpapakilalang clip sa email ng kasosyo ni Kamyang. Tinulungan silang magkaroon ng mahalagang ebidensya para pabulaanan ang opinyon ng publiko. May hinala si Kamyang na si Chaitong ang tumulong sa kanya, ngunit ang prioridad niya sa ngayon ay lutasin ang krisis. Sa halip na madali ang ilabas ang clip, ipinadala ito ni Kamyang kay Wukson. Ginamit siya para ibunyag ang utak sa likod nito at walang iba kundi si Shu Chai, ang kanyang katunggali. Ang clip ay hindi lang nagbigay linaw sa kumpanya, kundi nakatulong din sa kanya na talunin ang kanyang kalaban. Kasabay nito, tinunto ni Wang Yi ang address ng anonymous email at nalaman niyang kay Ding Chaitong iyon. Isang hindi maipaliwanag na kagalakan ang bumalot sa puso ni Kamyang. Ngunit pagkatapos, nang malaman niyang papunta na siya sa airport, labis siyang nag-alala. Gusto niya siyang makita para magpasalamat ng personal at marahil. Sa kaibuturan ng kanyang puso, gusto pa rin niyang manatili siya. Nang dumating siya sa airport at naghanap sa paligid, ngunit hindi niya nakita ang anino niya. Ilang hakbang lang ang layo nila, ngunit sa huli ay nagkahiwalay sila muli. Bago pa man humupa ang kalungkutan, biglang nakita ni Kamyang si Feng Sheng na may kayakap na ibang babae. Agad siyang sumugod at sinuntok si Feng Sheng. Sinabi ni Feng Sheng na kumalma siya at ipinaliwanag na hindi pa sila nagpakasal ni Ding Chaitong at hindi rin sila nagkasama. Ang hindi inaasahang pag-amin ni Feng Sheng ay ikinagulat ni Kamyang. Nalaman niya na nagkamali siya sa loob ng 6 na taon at pinalampas niya siya sa loob ng 6 na taon. Sa Hong Kong, habang nagmi-meeting si Ding Chaitong, ipinagbigay alam ng receptionist na hinahanap siya ni Kamyang ngunit hindi niya ito pinansin. Hanggang gabi, pagkatapos ng trabaho, nakita pa rin niya si Kamyang na nakatayo sa labas ng kumpanya at naghihintay sa kanya, ngunit malamig pa rin niyang sinabi sa gwardiya na pigilan siya. Sa harap ng kanyang pagkawalang pakialam, nagpa siya si Kamyang na gumawa ng pagbabago. Naging kasosyo siya ng kumpanyang pinagtatrabahuhan niya at biglang hiniling kay Chaitong na siya mismo ang mamahala sa isang mahalagang proyekto. Sa kabilang banda, si Xu Chenxi ay nagkaroon ng matinding sakit ng tiyan dahil sa labis na trabaho sa loob ng maraming araw at dinalhan siya ni Wang Yi na may mabuting kalooban ng lugaw. Sa pagkakataong ito, nalaman niya na ilang araw nang natutulog si Xu Chenxi sa hotel dahil sa patuloy na pangulit ng kanyang ex-boyfriend sa bahay niya. Agad siyang sinabihan ni Wang Yi na sumama sa kanya at kakausapin niya ng maayos ang ex-boyfriend. Gayunpaman, nang malaman niyang nagbuboxing ito, umurong si Wang Yi at hindi na naglakas loob na kausapin, kaya iminungkahi na lang niya na manatili siya sa bahay niya ng ilang araw upang maiwasan ito. Sa pulong para sa proyekto, nagbukas ng loob si Kamyang at ikinuwento ang kanyang mahirap na paglalakbay sa loob ng nakaraang 6 na taon, ang kanyang walang humpay na pagsisikap na buuin ang kumpanya tulad ngayon. Sa sandaling ito, laking gulat ni Ding Chaitong nang malaman ang katotohanan. Kaya pala noong taong iyon, hindi lang malaking utang ang dinala ni Kamyang kundi humarap din siya sa kaso mula sa sarili niyang ama. Inakusahan siya ng lalaking iyon na sadyang nanakit para kunin ang selyo ng kumpanya upang makuha ang kontrol. Gayunpaman, paano hahayaan ni Kamyang na sirain ng kanyang ama ang pinaghirapan ng kanyang ina habang buhay? Nagpanggap siyang sumang-ayon at biglang binuhusan siya ng mainit na tubig nang hindi siya handa. Ang mabilis na pag-iwas ng ama ay naglantad sa kanyang nakaraang kasinungalingan. Hindi pa natapos, humingi pa ang mapagkanulo na ama ng 1 milyong yuan, nangakong aalis sa kumpanya kung magbabayad si Kamyang. Kahit puno ng galit ang kanyang puso, nagtiis pa rin siyang pumayag para lang maputol na ang nakakalason na relasyong ito. Pagkatapos, pinakiusapan niya ang kanyang sekretarya na ibenta ang mga ari-arian na nakapangalan sa kanya. Kahit ang singsing na pang-propose na inihanda niya para kay Chaitong, napilitan din siyang ibenta. Bagamat hindi na-resolba ang problema sa kanyang ama, nag-aalala pa rin si Kamyang tungkol sa sitwasyong pinansyal. Sumabak siya sa mga party, nakipagkita sa mga kasosyo para maghanap ng pagkakataon. Pagkatapos ng 1.5 taon, dumating ang swerte ng may nagbunyag na kasosyo tungkol sa isang bagong material na puno ng potensyal, ngunit nangangailangan ng pagbili ng mga espesyal na makina. Sa pagpapatunay mula sa kanyang matalik na kaibigan na si Wang Yi, talagang napakaganda ng material na ito. Dahil sa pondo mula kay Yi Chen, pinatakbo ni Kamyang ang production line at unti-unting umunlad ang negosyo na siyang naglatag ng pundasyon para sa paglikha ng langdang.
Kasabay nito, unti-unting nagising ang kanyang ina na matagal nang comatose. Sa pamamagitan ng pagiging matyaga, binayaran ni Kamyang ang mga utang ng kumpanya ng kanyang ina at ang pautang mula kay East Chen at unti-unting pinalawak ang negosyo ng shoe matrix at namuhunan sa training box. Pagkatapos marinig ang mahirap na kwento ni Kamyang sa loob ng halos 6 na taon, hindi maitago ni Chaitong ang awa sa kanyang mga mata. Inimbitahan niya siyang maghapunan, ngunit tumanggi siya dahil may meeting pa siya. Habang nagja-jogging, hindi sinasadyang nakita ni Kamyang ang concert ticket ng paboritong singer ni Chaitong. Bumili siya ng 2 tiket, binalak niyang yayain siyang manood at muling ipahayag ang kanyang damdamin. Ngunit pagdating ng gabi, naghintay siya ngunit hindi siya dumating. Dahil sa pagkadismaya, umupo si Kamyang sa malakas na ulan, inayaan ang tubig ulan na basain siya. Biglang dumating si Ding Chaitong na may dalang payong, nag-aalala para sa kanya. Masayang-masaya si Kamyang, iniisip na nagmamalasakit pa rin siya sa kanya. Tulad ng dati, nakatayo silang dalawa sa labas, nakikinig sa musika mula sa konsyerto. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal, nagpapakita ng pagpapahalaga at ayaw siyang mawala kaya nagmakaawa siyang bumalik na siya sa kanya. Ngunit malamig siyang sumagot na hindi na sila maaaring magkabalikan pa. Ang mga salitang iyon ay parang saksak sa puso ni Kamyang. Naniniwala pa rin siya na kung nagmamahalan pa sila, maaari silang magsimulang muli. Ang mga salitang ito ay nagpasikip din ng dibdib ni Ding Chaitong. Mahina siyang nagbulong sa kanyang sarili na mahal pa rin niya siya. Ngunit hindi niya ito narinig ng malinaw at nagkunwari lang siyang hindi niya narinig ang anuman. Sa kanyang puso, lihim na naisip ni Chaitong na kung hindi nangyari ang mga malungkot na bagay na iyon, marahil ay nagkaroon siya ng lakas ng loob na mahalin siyang muli. Nakita ang malungkot na mukha niya, malungkot na naisip ni Kamyang na nawala na ang lahat ng pag-asa. Tumawag pa siya kay Wang Yi at nagtanong kung nawala na ba siya ng damdamin sa kanya pagkatapos ng maraming taon ng pagkakahiwalay. Ngunit nang mag-text si Ding Chaitong na iayain siyang maghapunan, masaya siyang pumayat. Pagdating niya sa bahay niya, nakita niya ang isang hapagkainan na puno ng mga paborito niyang pagkain. Lahat ay niluto niya. Ang pag-asa na magkabalikan sila ay muling nag-alab sa puso ni Kamyang. Tulad ng inaasahan niya, diretsahang ipinahayag ni Chaitong na nagpatawad na siya. Ang kanyang taos-pusong paliwanag ay nakatulong sa kanya na alisin ang bigat ng nakaraan. Gayunpaman, sinabi niya na kung nagawang ipaliwanag ni Kamyang sa kanya ang kanyang problema noon, hindi sana sila naghiwalay ng maaga. Samantala, inisip ni Kamyang na ayaw niyang magdusa rin siya kasama niya. Ang mga salitang iyon ay nakaantig kay Chaitong. Ngunit bukod sa isang taos-pusong pasasalamat, maaari lang niyang tanggapin ang kanilang relasyon bilang magkaibigan. Muling nadurog ang puso ni Kamyang. Hindi niya alam na ang tunay na dahilan ng pagtanggi ni Chaitong ay dahil sa paghihiwalay nila noon, kaya hindi niya naabutan ang huling pagkakataon na makita ang kanyang ina na nag-iwan ng sugat na hindi maghihilom. Itinago niya ang katotohanan dahil ayaw niyang si Kamyang, na napakabuti ay makonsensya habang buhay dahil sa kanya. Inakala niyang matatapos na ang lahat sa pagitan nila nang bumalik si Kamyang sa Shanghai. Ngunit sa hindi inaasahan, ang boss ni Chaitong ay kailangang mag-business trip sa ibang bansa at hindi na niya maipagpapatuloy ang pagsubaybay sa proyekto ng training box. Inalok niya siyang kunin ang proyektong ito. Sa katunayan, may isa pang pagpipilian si Chaitong. Inalok pa siya ni Boss Wang na maging financial consultant para pigilan siyang makipagbalikan kay Kamyang. Ngunit sa huli, pinili pa rin niyang bumalik. Gusto niyang magbigay ng kontribusyon sa pangarap niya. Sa araw ng kanilang muling pagsasama, labis ang tuwa ni Kamyang. Inilipat niya ang kanyang opisina sa tabi niya, bumili ng paborito niyang cake at nagdala ng kape. Para mapasa kanya, ginawa ng lalaking workaholic na ito ang mga bagay na nakakagulat sa lahat. Pinayagan pa niya ang lahat ng empleyado na umuwi ng maaga para lang yayain siyang kumain. Ngunit laging nagdahilan si Chaitong ng overtime para tumanggi. Hindi sinasadyang muntik ng maspray ni Ding Chaitong ang kanyang paa. Nakita ni Kamyang ang sugat sa kanyang paa. Nag-alala siya at tumakbo para kumuha ng sport shoes. Pagkatapos ay lumuhod sa isang tuhod. At marahang ipinasuot ang sapatos sa kanya. Ang sandaling iyon ay nakaantig kay Chaitong at bahagyang gumalaw ang kanyang puso. Ngunit mabilis siyang bumalik sa katinuan. Hiningi niya na bayaran ang sapatos at nag-transfer siya ng pera habang nagsasalita. Ang aksyon na iyon ay nagpasaya kay Kamyang dahil naaalala pa niya ang account number niya. Ang pagiging malabo na iyon ay nagpagulat kay Chaitong, na pilit na nagpapanatili ng distansya at umalis. Ngunit patuloy pa rin si Kamyang sa paglapit, nagkunwari siyang sumasakit ang tiyan para makasakay sa sasakyan niya. Binalak ni Chaitong na ihatid siya sa ospital o sa restaurant, ngunit gusto niyang dumaan sa supermarket para bumili ng makakain. Pagdating doon, biglang naglaho ang sakit ng tiyan niya. Inimbitahan pa niya siyang bumili ng maraming pagkain. Pagdating niya sa bahay niya at nagsimulang magluto ng sabaw, doon lang niya nalaman na niloloko siya. Sinabi ni Kamyang na kumain siya, sinabing lahat ng iyon ay kailangan niya at ipinagmalaki pa na pinigilan niya siyang bumili ng isa 0 pakete ng instant noodles. Gayunpaman, nagalit si Chaitong at pinalayas niya si Kamyang na hindi pa nakakakain ng anuman. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Song Mingmei sa bahay niya at gusto niyang makipag-inuman at magkwentuhan. Galit siya dahil biglang ayaw nang magdiborsyo ni Ding Baiting at humingi ng 20 milyon para lang pakawalan siya. Nagkunwari si Boss Wang na nagkataon lang na nagkita sila ni Chaitong habang nagja-jogging at tinulungan siyang kumonekta sa mga potensyal na customer sa isang pribadong club. Doon, nalaman ni Chaitong na siya
si Wang Sen, ang pinuno ng Wang Group, ang unit na namamahala sa Chaining Box Project. Hindi niya inaasahan na ginagamit lang siya ni Boss Wang para kalabanin si Kamyang kundi talagang gusto rin siya, at gusto siyang kunin mula kay Kamyang. Hindi madaling sumuko si Kamyang, ginamit niya ang bentahe ng pagiging malapit at nakikipag-usap siya habang nagbabasa ng tuyo at akademikong aklat sa pag-aaral ng Ingles para patulugin siya. Kinabukasan, binili niya ang paborito nitong almusal, naghintay sa harap ng pinto at humiling na sumabay sa kotse nito papunta sa trabaho. Ngunit si Trading E, na dating naloko, ay natural na hindi naglakas loob na magpabaya. Nagkunwari siyang hinila ito sa gilid ng kalsada para mag-almusal, at habang kumukuha ng tissue, tahimik siyang nagmaneho at iniwan ito. Sa kasamaang palad, ang kilos na ito ay nagparamdam kay Kamzen na mas minamahal pa niya ito dahil sa napaka-cute nitong hitsura kanina. Gayunpaman, nakita ni Boss Wang ang eksena ng dalawa na kumakain ng almusal nang may pagka-intimate, kaya agad siyang nagpadala ng mga tao upang simulan ang plano para papuntahin siya sa kanyang kumpanya bilang financial consultant at iwanan ang chaining box. Naakit siya sa isang pares ng running shoes na ibinigay ni Kamzen sa kanya na lumabas na isang mahalagang koleksyon ng kumpanya. Narinig din niyang ang brand representative ay sabik na makamtan ang sapatos na iyon at ginamit pa ang kontrata upang magbigay ng presyo. Ngunit si Kam Diangu ay mariing tumanggi. Naluha si Trey Dinhe sa sobrang emosyon at isang simpleng pahayag ni Kam Dian noon ay tuluyang nagpabagsak sa pader sa kanyang puso. Bumalik ang alaala ng kanilang pangako noong mga taong nakalipas. Sinabi niya na ibibigay niya sa kanya ang unang pares ng bawat bagong modelo ng sapatos. Sa loob ng 6 na taon, ang pag-ibig at pangakong iyon ay tahimik niyang tinupad sa pamamagitan ng daan-daang pares ng sapatos na nakatambak sa isang pader. Ngunit ang matinding pagmamahal na iyon ay hindi pa rin makapagpapayag sa kanya na kahit minsan ay sumabay sa kotse niya. Ngunit pagkatapos noon, isang eksena ang nagpagulat sa kanya. Naghihintay na si En upang sunduin si Trading. Hindi tumigil si Boss Wang at hayagang nagdeklara ng digmaan na aagawin niya ang pag-ibig ni Intrade. Bukod pa rito, nagmaneho pa siya upang ihatid ito sa bahay. At hindi nakalimutan na bigyan ng babala si Kamden na huwag nang guluhin pa ang trabaho at buhay ni Trading. Gusto sanang sumagot ni Kamden, ngunit ang isang mapait na pakiramdam ay nagpatikom ng kanyang bibig. Natanto niyang wala na siyang karapatan na magsalita pa. Sa galit, ibinuhos niya ang kanyang inis sa mga sangkap ng pagluluto ni SD. Ngunit naniniwala pa rin si Kamden na hindi si Trading ang taong humahabol sa material na bagay. Sadyang naiinis lang siya sa maingat na pag-aalaga ni Boss Wang. Sa ngalan ng project survey, inanyayahan ni Boss Wang si Trident na mag-camping at magbiki. Ang romantikong eksenang iyon ay nagpaalala sa matatamis na alaala sa pagitan nila ni Kamden. Ngunit ang isang pangusap ni Boss Wang ay muling nagpatigas sa puso ni Trident na nagsisimula palang lumambot. Kapag ang pag-ibig ay napalampas na, hindi na ito makakabalik. Samantala, walang kamalay-malay si Kamden at masayang naghahanda ng late night snack habang naghihintay sa kanyang pag-uwi. Nang makita niyang gabihin, ngunit wala pa siya, nag-alala siyang naghintay sa labas ng gate ng apartment complex. Ngunit nakita niya ang masakit na eksena, si Ian ay ang naghatid kay Trident pauwi. Ang mas nakasakit sa kanya ay hindi man lang siya nagpaalam, tumalikod at umalis kaagad. Sa oras na iyon, gulong-gulo ang isip ni Trading. Kahit mahal niya ito ay hindi siya naglakas loob na lumapit. Samantala, iniisip lang ni Kamden kung paano siya mababawi. Nagbasa pa nga siya ng English stories para patulugin ito tuwing hindi siya makatulog. Ngunit paulit-ulit, wala siyang magawa kundi tingnan ang kanyang karibal na inilalayo siya. At si Dave naman ay hindi nakalimutan magyabang na may mapagmalaking mukha. Akala ni Trading ay susuko na si Kamden. Ngunit mahinahon niyang natanto na maaaring ang paghihiwalay sa nakaraan ang lubos na nakasakit sa kanya. Kung ganoon, unti-unti niyang papayagan siyang alisin ang pader na naghihiwalay sa kanila at magiging tulad sila ng dati. Sadyang iniiwasan ni Trident si Kamden nitong mga araw na ito, ngunit kahit gaano pa katindi ang panliligaw ni Enhe, si Kamden pa rin ang nasa puso niya. Hindi man lang niya napansin ang intensyon ng kabilang panig. Nang paalalahanan na siya ni Tian Min nagulat si Trident at saka lang niya napagtanto. Isang totoong bilyonaryo ang nasa tabi niya ngayon habang nagtataka lang si Tian Min kung ano ang gagawin ni Kamden upang makipaglaban sa matinding karibal na ito. At tulad ng inaasahan, mabilis na kumilos si Kamden. Inutusan niya ang research department ni Sens di na ayusin para makapunta si Trident sa research firm para sa isang panayam at mag-organisa ng team building sa isang archery field. Inayos ni Sens di ang isang pulong sa trabaho kay Trident sa archery field. Kasabay nito, tahimik ding dumating si Kamden, umaasang makita siya. Pagkatapos, inanyayahan pa niya si Trident na mag-archery kasama siya. Nakakagulat, pagkatapos ng maraming taon ng paghihiwalay, nagkaintindihan pa rin sila, parehong pumili ng parehong card, at nasa iisang team. Masigasig si Kamden na tinuruan siya kung paano hawakan ang pana at bumira. Ang pagiging malapit na iyon ay medyo nagpakaba kay Trident, habang hindi maitago ni Kamden ang ngiti ng tagumpay nang makita niyang pumayat ito. Tamang-tama, dumating din si Sens. Gustong sunduin si Trident dahil may kailangang talakaing emergency project. Ngunit alam ni Kamden ang intensyon, kaya inanyayahan din niya si Enhe
na maglaro ng archery. Hinamon ni Enhi na maihawak ng record sa club na ito, si Camden, na sinumang matalo ay kailangang lumayo kay Trident. Ngunit tumanggi si Camden dahil ayaw niyang gawing pusta ang mahal niya. Hindi inaasahan, pumasok si Trident at muntik na siyang tamaan ng walang ingat na empleyado. Sa kabutihang palad, napigilan agad ito ni Camden. Pagkatapos, sinabi ni Trident na kailangan niyang umalis at nakipagkita kay Zenz di para pag-usapan ang trabaho sa susunod. Hindi inaasahan, dinala ni Enhi si Trident sa isang high-end na grill restaurant. Naghanda ng mesa na may mga espesyalidad mula sa Beijing na dinala sa Shanghai upang ihanda sa kanya. Umupo si Trident sandali at pagkatapos ay tumanggi dahil akala niya ay ito ay isang pulong sa trabaho. Pagkatapos, kumain siya ng instant noodles sa convenience store. Nagkataon, katatakbo lang ni Camden at nakita niya ito sa loob ng tindahan. Agad siyang bumili ng cheese instant noodles na niluto niya para sa kanya noon. Bumalik ang alaala ng 6 na taon ang nakalipas. Masaya silang nag-usap habang kumakain. Babalik sana si Zenz para ibalik ang headset kay Trident nang makita niya ang masayang eksena at tahimik na umalis. Kinabukasan, hinanap ni Enhi si Camden at tinakot siya na lumayo kay Trident kung hindi ay tutulungan niya itong matupad ang pangarap niya o pababagsakin ang langdeng. Ngunit hindi natakot si Camden at nagpa siyang harapin siya para bawiin si Trident sa kanyang tabi. Si Boss Yuan, ang co-founder ng langdeng, ay nakipagsabwatan kay Yan. Matapos magparehistro si Zenz di para sa intellectual property, natuklasan nilang nakarehistro na ang disenyo ng sapatos ng research team. Lalong lumubha ang sitwasyon ng malaki na ang kanilang na-invest sa mga materyales, ngunit wala silang patent. Nag-alala si Trident kay Camden, ngunit kalmado siyang inanyayahan nitong kumain. Ikinuwento niya ang tungkol sa pagkawala ng patent na para bang nasayang ang mga taon ng pagsisikap ng grupo ni XD. Nabili na ang mga materyales at pondo at ngayon ay naghahanap siya ng paraan upang ibenta ang mga ito. Namula ang mga mata ni Trident. Gusto niyang ikwento niya ang lahat, ngunit sinabi ni Camden na mas maganda ang sitwasyon ngayon kaysa 6 na taon ang nakalipas at naghahanap siya ng paraan. Bagamat hindi pa natutukoy ang may kagagawan, nananatili ang kanyang hinala na nasa likod nito ang Wang Group. Noong gabing iyon, nag-overtime si Camden hanggang gabi. Nakita ni Trident na nagtatrabaho siyang ng husto, bumili siya ng kape at nagpadala ng matamis na mensahe na nagpapayo sa kanya na kumain ng maayos. Pagdating sa apartment, nang makita niyang hating gabi na at hindi pa siya umuwi, nag-alala siya. Noong gabing iyon, nanaginip siya ng masama kaya nagmamadali siyang tumakbo sa bahay ni Camden at kumatok. Tumawag siya ng tumawag ngunit hindi siya sumasagot at muntik na siyang tumawag sa pulis. Sa kabutihang palad, naliligo lang si Camden at hindi niya dala ang telepono. Naantig siya nang makitang nag-alala ito para sa kanya. Ngunit dahil sa pagmamadali, nasugatan ang kanyang paa habang tumatakbo. Agad siyang binuhat ni Camden, papasok sa bahay. Ginamot ang sugat, natatakot siyang ginawin kaya kinuha niya ang kanyang jacket para sa kanya. Naantig si Trident nang makita niyang nakatago pa rin sa bahay niya ang mga paper cranes na ginawa niya at ang kanilang litrato ay nasa sala pa rin. Nang makita niyang may sakit ito, nagluto siya ng gingertia, ang pamilyar na lasa mula 7 taon na ang nakalipas nang inalagaan niya siya. Naramdaman niyang nagkasala siya, kung hindi dahil sa kanyang panawagan na mamuhunan sa proyekto. Hindi sana siya nahirapan, ngunit inaliw siya ni Camden na huwag sisihin ang sarili. Kinabukasan, nakita ni Trident si Enhi at nag-usap sila tungkol sa patent ng langdeng. Sinabi niyang gumamit ito ng maruming taktika para makamit ang layunin nito kaya gusto niyang umalis sa proyekto. Akala niya noon ay magkaibigan sila na pareho ng pananaw, ngunit lumabas na hindi pala. Ibinigay ni Trident ang kanyang desisyon na umalis sa kanyang superior. Bagamagi ang desisyong ito ay nagpakawala sa kanya ng pagkakataong ma-promote bilang executive director, nagmatigas pa rin siyang umalis. Sa kabilang banda, ang relasyon ni Kian Min at si Isangyu ay lalong gumaganda, ngunit nakatanggap siya ng masamang balita na mayroon siyang breast cancer. Gayunpaman, nagpakita pa rin ng normal na pakikitungo si Kian Min kay Isan. Sa sandaling nagpaplano siyang mag-propose sa kanya, biglang nakaramdam ng hindi maganda si Min kaya tumakbo siya sa banyo. Isan sa labas ay hindi sinasadyang napulot ang resulta ng kanyang medical examination at natigilan. Nagpunta si Trident kay Camden upang ibahagi ang kanyang desisyon na pansamantalang isantabi ang proyekto ng training box upang mag-focus sa kanyang layunin na maging executive director sa hinaharap. Tinanong din niya si Han tungkol sa pag-usad ng pagbebenta ng mga materyales, ngunit nahihirapan pa rin si Camden na makahanap ng mamimili. Agad na nag-alok si Trident ng kooperasyon gamit ang kanyang maraming taon ng karanasan sa industriya ng securities upang tulungan siyang makahanap ng mga kasosyo. Mabilis na nagkasundo ang dalawa sa plano ng kooperasyon. Sa kanilang pag-uusap, hindi sinasadyang nasaksihan nila ang eksena ni Benz D at Hatidith Efi na naglalambingan sa isang kainan. Hindi maiwasan ni Camden na mabigla nang malaman ang tungkol sa sikretong relasyon ng dalawa niyang matalik na kaibigan. Bilang matalik na magkapatid, medyo nagtampo siya dahil hindi nila ito ibinahagi sa kanya. Gayunpaman, tila hindi nag-abala ang mag-asawa at patuloy na nagpakita ng pagmamahal sa harap niya na labis na ikinainis ni Camden kahit alam niyang may sakit si Kian Min. Nagkunwari pa rin si Isan na walang alam sa panlabas, ngunit palihim siyang nakipag-ugnayan sa doktor para maghanap ng lunas para sa kanya. Sinunod niya ang bawat hiling nito, handang mag-cosplay para sa isang photoshoot sa kalye o pumunta sa bar at sumayaw.
Pagkatapos, sinabi ni Tiki Essence na hindi niya pinagsisisihan ang desisyon niyang maghintay sa kanya, maging 6 na taon na ang nakalipas o 6 na taon mula ngayon dahil gusto niyang tuparin niya ang kanyang pangarap. Ngayon, kahit may sakit siya, nagmatigas pa rin siyang hindi siya iiwanan at lumuhod upang mag-propose dahil gusto niya siyang protektahan habang buhay. Sa wakas, nakamit din ni Enrique ang kanyang layunin sa training box, ngunit hindi pa rin sumusuko si Enrique. Nagpatuloy siya sa paghamon kay Camden, gusto niyang bawiin si Trading sa kanyang panig. Muli, palihim niyang hinadlangan ang pagtulong ni Trading kay Camden sa pagbebenta ng mga hilaw na materyales na naging dahilan upang ang mga potensyal na kasosyo na sumang-ayon sa simula ay biglang tumanggi na bumili. Gayunpaman, hindi na tinag si Camden at ipinahayag niyang mayroon na siyang solusyon. Gusto niyang ilipat ang buong kumpanya mula Shanghai patungong Pusyan, ang kanyang bayan kung saan matatagpuan ang pabrika ng sapatos upang makatipid sa gastos. Nakakagulat nang ipahayag niya ang balitang ito sa mga empleyado, kasabay ng patakaran na hindi magbabago ang sahod at benepisyo. Lahat sila ay pumayag na lumipat. Nangako rin si Camden sa kanila na magtutulungan sila sa loob ng 1 taon at pagkatapos ay babalik sila sa Shanghai. Natuwa si Trading para sa kanya dahil tila may solusyon na ang lahat. Mas nakakagulat pa, nagmamadaling nagpunta si Trading sa bahay ni Camden noong gabing iyon at ipinahayag na nakahanap na siya ng partner na bibili ng lahat ng hilaw na materyales ng kanyang kumpanya. Hindi maitago ng dalawa ang kanilang labis na kagalakan. Sa sandali ng matinding damdamin, nagpalitan sila ng isang maalab na halik. Ngunit pagkatapos kumalma, biglang tumanggi si Trading at umalis sa isang hindi maipaliwanag na paraan. Kinabukasan, naghanda si Camden ng almusal at dinala sa bahay nito. Ngunit nang kumatok siya at walang sumasagot, tumawag siya sa telepono. Sinabi ni Trading sa kanya na huwag na silang magkita pa. Hindi lubos na maintindihan ni Camden ang dahilan, ngunit tahimik lang si Trading at tahimik na binaba ang telepono at umiyak ng palihim. Nang dumating siya sa trabaho, ikinuwento ni Camden ang nangyari kina Benz D at Hakidith. Parehong nagulat ang dalawa dahil akala nila nagkabalikan na sina Camden at Trading. Naaramdaman din nila ang pagmamahal ni Trading sa kanya, ngunit hindi nila maintindihan kung bakit patuloy niya itong itinutulak palayo. Hula ni Hakidis na maaaring may nangyari kay Trading sa mga nakaraang taon na hindi alam ni Camden. Agad na pinuntahan ni Camden si Tianzmin para alamin ang lahat tungkol kay Trading. Nag-aatubili si Tianzmin na sabihin na kung nalaman niya ang katotohanan, maaaring hindi na sila magkabalikan. Ngunit gusto pa ring malaman ni Camden, kaya ibinunyag ni Min na noong taong iyon, sa mismong araw na naghiwalay sila ni Camden, namatay ang nanay ni Trading. Hindi man lang siya nakahabol para makita ang mukha ng kanyang ina sa huling pagkakataon. Pagkatapos ng trauma na iyon, nag-collapse si Trading, hindi kumain o uminom at nawala ng malay. Sa kabutihang palad, dinala agad siya ni Idan Tidid sa ospital. Dahil sa utang na loob, pumayag si Trading sa proposal ni Idan Tidid. Ngunit gaano man siya magsumikap, hindi niya ito kayang mahalin. Sa huli, nagpasya siyang pumunta sa Hong Kong ng mag-isa. Matapos umuwi ni Camden, dinalaw ni Trading ang puntod ng kanyang ina. Nang magkita ulit sila ni Camden, nahihiya siyang humingi ng tawad. Ikinuwento niya na noong gabi ng kanilang paghihiwalay, nagkaroon siya ng mataas na lagnat at nagplano siyang umuwi kaagad noong gabing iyon. Nag-aalalang tumawag ang kanyang ina, ngunit nakapagsalita lang siya ng ilang salita bago nalobat ang telepono. Ang kanyang ina, na may sakit na, ay lalo pang nag-alala dahil hindi niya makontak ang kanyang anak kaya siya ay bumagsak. Kinabukasan lang siya natuklasan ng mga kapitbahay at dinala sa emergency room. Si Trading naman, dahil sa mataas na lagnat ay nawalan din ng malay. Nang magising siya, doon niya lang narinig ang balita na pumanaw na ang kanyang ina. Ganoon na lang, dahil lang sa araw ng paghihiwalay nila ni Camden, hindi na niya nakita ang kanyang ina sa huling pagkakataon. Lubos na nagsisisi si Camden kung nagpakatotoo lang siya noong araw na iyon, sa halip na magpaalam, hindi sana nangyari ang masakit na mga bagay na ito. May mga pagkakataong gusto ni Trading na sisihin si Camden sa lahat, ngunit pagkatapos ay napagtanto niya na ang pagsisi sa kanya ay isa lamang paraan upang takasan ang sarili niya. Hanggang sa araw na nagkita silang muli, gusto na niyang ayusin ang mga hindi pagkakaunawaan sa nakaraan at makasama siyang muli, ngunit hindi niya malampasan ang harang sa kanyang puso. Kaya hindi na sila maaaring magkasama pa. Ang mga salita ni Trading ay parang malungkot na pagtatapos ng isang pag-ibig na puno ng pagsubok. Lumipat ang kumpanya ni Camden mula Shanghai. Bumalik siya sa kanyang bayan upang magsimulang muli. Gayunpaman, puno pa rin ng pangulila ang kanyang puso at nagnanais na makapagsabi ng huling paalam kay Trading. Taliwas sa inaasahan, kahit umalis na siya sa proyekto ng training box. Na-promote pa rin si Trading bilang executive director. Ang kanyang dedikasyon at mahusay na resulta sa huling yugto ng proyekto ay lubos na nagpasaya sa kliyente. Sa pagtanggap ng magandang balita, binigyan si Trading ng memory vase na puno ng paper cranes mula kay Camden. Sa bus, sa isang sandali ng pagiging malikot, akala niya nakita niya si Camden na nakaupo sa tabi niya, na binabati siya sa kanyang promosyon. Ngunit nang bumalik siya sa realidad, isang bahagyang kalungkutan ang bumalot sa kanya at nagtaka siya kung kumusta na si Camden ngayon. Nagbalik tanaw siya sa magagandang alaala nilang dalawa na nagpabulong sa kanya ng tindi ng pangulila para sa kanya. Parehong nag-focus sa trabaho sina Camden at Trading, ngunit ang mahabang gabi ng pagka-insomnia ang naging kasama nila. Noong gabing iyon,
Inanyayahan ni Ken si Tradin na magkape, ngunit diretsa siyang tumanggi. Ang pag-ibig niya para kay Camden, kahit na pinaghiwalay ng panahon at distansya, ay nanatiling buo tulad noong una. Kahit na nasa dalawang magkaibang lungsod, nagpapanatili pa rin sila ng ugali ng pagtakbo, isang kakaibang pagkakataon. Inilabas ng kumpanya ni GECE ang isang bagong modelo ng sapatos sa merkado na eksaktong kapareho ng disenyo ng sapatos ni Camden at ibinenta pa ito sa kalahati ng presyo. Alam ni Camden na hindi pa stable ang cash flow ng kumpanya, kaya hindi pa ito ang tamang panahon para makipagkomprontasyon sa kanila. Nalaman din ito ni Intradins, kaya gusto niyang hilingin kay Tianzmin A na ipromote ang tatak niya. Kasabay nito, nalaman ni Intradins ang balita na ginagamot si Tianzmin A para sa breast cancer, kaya labis siyang nag-alala at agad na lumipad mula Hong Kong pabalik sa Shanghai upang alagaan ang kanyang kaibigan. Nag-aalala pa rin si Tianzmin A na mananatiling ganoon ang kanyang matalik na kaibigan sa pag-ibig, kaya kinunan niya ng litrato si Tradin sa ospital at nagpeke ng medical record para ipadala kay Camden. Pagkatanggap ng emergency call mula sa ospital, iniwan ni Camden ang lahat ng kanyang ginagawa at nagmadaling lumipad patungong Shanghai. Ngunit nang dumating siya, natuklasan niyang naloko siya. Gusto ni Tianzmin A na bigyan sila ng pagkakataon na magkita at mag-usap muli dahil alam niyang malalim pa rin ang pagmamahalan nila. Nagtanong si Tradin tungkol sa kanyang kumpanya at kahit matagal na silang nagkahiwalay, hindi kumupas ang pag-intindi at pagkakaunawaan nila sa isa't iisa. Mahinahon nilang pinapaalalahanan ang isa't iisa na panatilihing malusog, kumain at magpahinga ng sapat. Nahihiyang sinabi ni Camden na anuman ang mangyari, tatakbo pa rin siya at maghihintay sa kanya. Nang unti-unting gumaling ang kalusugan ni Ming A, pinayuhan niya si Tradin na huwag na lang magpakalulong sa nakaraan at maging matapang na tanggapin ang pagmamahal ni Camden. Nangailangan si Tradin ng oras upang mag-isip. At sa huli, naging matagumpay ang operasyon ni Ming M. Nang magising siya, hiniling ni Ming S kay Tradin na buksan at i-update ang pamilyar na application. Nagulat si Tradin nang buksan niya ito. Nakita niya ang libu-libong mensahe mula kay Camden. Sa buong panahon ng kanilang paghihiwalay, nag-record siya ng maraming video, ikinuwento ang lahat sa kanya. Naalala pa rin niya ang kanyang pangako noong taon na iyon, anuman ang mangyari, patuloy siyang tatakbo hanggang sa mawala na ang distansya sa pagitan nila. Umiyak si Tradin at patuloy ang pag-agos ng kanyang luha. Gusto niya ring tumakbo ng buong puso para kay Camden. Muli, gumawa si Tradin ng isang matapang na desisyon na piliing talikuran ang posisyon bilang executive director dahil gusto niyang mag-focus sa pagtulong kay Camden na maisakatuparan ang kanyang pangarap. Kinuha niya ang sapatos na regalo nito sa kanya at nag-book ng flight papunta sa kinaroroonan ni Camden. Ngunit dahil sa traffic, hindi na nakapaghintay pa si Tradin, kaya bumaba siya at tumakbo para makita siya. Hindi makapaniwala si Camden sa kanyang nakita ng isang araw ay kusa siyang pumunta at hanapin siya muli. Pagkatapos, nakipagtulungan siya sa team ni Camden upang talakayin ang plano para sa paghahanda ng paglunsad ng bagong sapatos. Naiisip ni Tradin na magiging malungkot ang pagkakataong kumita, kaya nagpasya si Camden na subukang makipagsapalaran ng isang beses sa pamamagitan ng pag-focus ng buo sa bagong produkto. Kahit pa humarap ito sa kaso ng pagkalugi at pagkakaroon ng utang kung matatalo sila ng tuluyan sa labanang ito. Kaya naman, iminungkahi ni Camden na magkakasama silang bumoto upang magdesisyon kung dapat bang ilaan ang lahat ng kanilang lakas sa pagbuo ng bagong produkto o hindi. Alam ni Tradin na puno ng pag-aalala ang kanyang puso. Alam ni Camden na ang pagmamahal niya para sa langding ay hindi lang sa kanya, kundi mayroon ding kontribusyon ng napakaraming tao. Ikinuwento niyang ang hindi niya pagpili na sabihin ng diretso ang lahat sa kanya noon ay isang pagkakamali, kaya nag-aalala siyang baka mali na naman ang desisyon niya ngayon. Iminungkahi ni Tradin na subukan niyang gawin ang paraan na itinuro niya sa kanya noon, ang sumigaw ng malakas sa hangin upang palabasin ang mga negatibong damdamin. Inaliw niya ito na sa pagkakataong ito, panalo man siya o talo, palagi siyang nasa tabi niya upang suportahan siya. Pagkatapos, ipinaalam ni Tradin kay Min A na nagkabalikan na sila at natuwa siya para sa kanilang dalawa. Biglang dumating ang nanay ni Camden at hinanap si Tradin at ikinuwento sa kanya ang mga bagay tungkol sa pagkabata nito. Ikinuwento rin niyang may pagkakataong nakipag-date siya sa 6 na babae, ngunit dumating si Camden sa oras upang pigilan ang kanyang ina na magpatuloy sa pagsasabi ng masasamang bagay. Gayunpaman, may magandang impresyon ang kanyang ina kay Tradin at umaasa siyang magiging masaya sila ng kanyang anak. Nagpasya si Camden na lumipat sa dating apartment kung saan sila nanirahan, kahit na ito ang lugar na nagpaalala sa kanya tungkol dito sa loob ng 6 na taon. Dahil wala na siyang matitirhan, gusto ni Camden na tumira sa bahay ni Tradin. Ngunit nakalulungkot na ibinenta rin ni Tradin ang kanyang bahay upang mag-ambag ng kapital sa kanyang kumpanya. Pagsapit ng oras ng botohan, sabay-sabay na sumuporta ang lahat ng empleyado sa mapanganib na desisyon ni Camden at nagkaisa silang muling itatag ang langding. Pagkatapos ng maraming paghihirap, ang bilang ng mga sapatos na nabenta sa loob ng 24 oras ay umabot sa halos 70,000 mamimili na labis na ikinatuwa ng lahat. Sinamantala ni Jens, di ang pagkakataong ito para magbigay ng bulaklak at singsing upang mag-propose kay Hapideth Afi sa ilalim ng suporta ng lahat. Sa loob lamang ng 1 taon, nakabalik ang langding sa Shanghai at nakapagpatayo pa
ng isang malaking gusali bilang punong tanggapan. Samantala, kahit na kinuha ni Vinshu ang chaining box, siya mismo ang nagtulak sa proyekto sa bingit ng pagbagsak. Naramdaman ni Enhid na wala na itong silbi kaya itinakwil niya si Vinshu. Hindi inaasahan, kusa namang nagpunta si Kam Jang-gu upang makipagkita kay Vinshu. Parang nakakita siya ng kaligtasan kaya lumuhod siya upang magmakaawa na iligtas niya ang chaining box. Ngunit pinayuhan lang ni Kam Jang-gu na umamin ito sa mga pagkakamaling nagawa nito dahil ang kumpanya ay napunta na sa pagkalugi. Samantala, nagtayo si Intrident ng isang investment company, ngunit hindi inaasahang dumating din si upang batiin siya. Natupad din ang pangarap ni Kam Jang-gu nang mas marami na ang gumagamit ng kanyang sapatos para sa pagtakbo. Gayunpaman, nagsisisi pa rin si Kam Jang-gu dahil nagpaalam siya noon, ngunit naniniwala si Intrident na may sapat na siyang kakayahan para tumayo sa tabi niya ngayon. Pagkatapos, umalis si Kam Jang-gu, ngunit sa halip ay dumating ang kanyang mga kaibigan upang makisabay sa pagtakbo kay Trident. Sa katunayan, palihim na naghanda si Kam Jang-gu ng isang proposal para kay Intrident na nagpaiyak sa kanya sa tuwa at pumayag siyang pakasalan ito. Ang araw ng kasal ay naganap sa ilalim ng pagbabasbas ng mga taong sumuporta kay Intrident na lubos na nagpasaya sa kanya. Ang lahat ng mga alaala at paghihirap na pinagdaanan nilang dalawa ay sapat na nasuklian ng kaligayahan ng magkasama silang dalawa.